Nangutang ako sa bangko ng 500 milyon. Bumili ako ng 1,000 units ng bahay sa Shenzhen. Kailangan kong magbayad ng 2.56 milyon kada buwan sa bangko. Kaya, araw-araw sinusingil ko ang upa para pambayad ng loan. At ang lahat ng ito, nagsimula nang bumalik ako 20 taon ang nakaraan. Noong panahong yun, iniwan ako ng asawa ko para sumama sa lalaking nakilala niya sa paglalaro ng mahjong. Yung tindahan ko ng prutas. Dahil sa bagong kalaban, napilitan akong ipasa ito. Noong sobrang bagsak na ako, nakakuha ng anak kong babae ng scratch card nang hindi sinasadya. Nanalo siya ng 1 milyong premyo. Alam ni Yang Oo ang kalakaran sa ekonomiya noon. Kaya agad niyang dinala ang kanyang anak papuntang Shenzhen. Magkano ang minimum na down payment pag bibili ng bahay dito? Ilang ang pinakamababang buwan ng hulog? Tanong ni Yang Oo. Sa Blue Coast namin, pinakamababang presyo ay 6,400 RSP per square meter. Down payment ay 1-0. At may libreng monthly payment na kapareho ng 1-0 down payment. Depende sa laki ng bibilhin mong unit. Paliwanag ng ahente. Depende rin sa anong layout ang gusto mo. Gaano kalawak, bukod pa dyan pag bumili ka ng bahay dito. May pamigay pa na cash mula sa developer. 1,000 cash bawat metro kwadrado. Halimbawa, bibili ka ng 100 itipik na bahay. Makakakuha ka ng 100,000 crispy na cash. May pa-raffle din kami dito. Basta bumili ka ng bahay, pwede kang sumali. Pinakamataas na premyo ay 5 off sa presyo ng bahay. Bagamat ang presyo ay 6,400 RSP kada metro kwadrado. Pag tinanggal mo ang libreng 1-0 down payment, parang discounted na rin ang 1-0. Ibig sabihin, 5,700 at 60 RSP kada metro kwadrado na lang. Bukod pa dyan, may cash pa kami na 1,000 cash bawat metro kwadrado. Ganon pa rin, 1,000 cash squared cash reward. Sa madaling salita, mga 4,700 at 60 RSP na lang kada metro kwadrado. Sobrang sulit na presyo na to. Isa pa, ready for occupancy na ang mga units. Bili, lipat agad. May libre ng furnished na appliances at furniture. Literal na lipat na lang ng gamit. Mukhang talagang sulit bumili ng bahay dito. Paano kung gusto kong bumili ng ilang units? O kaya 10, 20 pa? Pwede pa rin ba ang 1-0 down payment? Tanong ni Yang Oo. Sa ibang lugar 0 down payment daw. May nabalitaan ako, nagsi-0 down din tapos may cash pa silang natanggap. Nakatanggap pa sila ng ilang tens of thousands na cash. Alam mo ba paano yung ginagawa? Dito sa project namin, parang 0 down din talaga. May cash ka pa matanggap, sabi ng ahente. For example, kung 100 FKP ang binili mo, ang total price ay 600 at 40,000 crest. Tapos binawas natin ang 1-0 ng developer. Ikaw, maglalabas ka lang ng 1-0. Mga 64,000 crest bilang. Tapos ibabalik pa ng developer. 1,000 chest be per given na cash reward. So, makakakuha ka ng 100,000 crest cash. Pag binawas ang 1-0 na down payment, sa 64,000 crest be mo, may matitira kang 36,000 cash. Pero may taxes at processing fees pa. Pero at least, may matitira kang higit 20,000 cash. Kung pangrenta ang plano mo, magkano naman ang makukuha mong renta kada buwan? Kaya babayaran ang buwan ng hulog ng loan? Tanong ni Yang Oo ulit kung paupahan mo, 100 FKP na 3 bedroom 2 living room na unit. Sa Blue Coast pa rin namin, base sa huling 2 batch ng mga paupahan. Karaniwang naglalaro sa mahigit 3,000 cref, minsan mas mataas pa, minsan mas mababa, nasa 3,000 to 3,500 RSP siguro. Kung 30-year mortgage loan, buwan ng hulog mga 2,700 RSP lang. Baka nga mas mababa pa, dapat nasa 2,600 plus lang. Kasi bumaba ang interest rate ngayong taon. Kaya kung bibili ka ng bahay para paupahan, walang problema bayaran ang loan gamit ang renta. Kumikita ka pa ng ilang daang cest buwan-buwan kada unit. May dagdag ka pang kita every month. Nagkakalkula sa isip si Yang Oo. Higit 20,000 cash bawat unit. Sapat para sa 7-8 buwan na hulog. Pero noong 2004, hindi naman ganun kataas ang taas ng presyo ng bahay sa Shenzhen. Pero pagdating ng 2005, sa SA District, tumataas na ang average price. Mahigit 8,000 cash per squared na. Nagsimulang magtaasan lalo noong 2006. Sa city area, average na price umabot ng 12,000-13,000 cash per squared. Pero talagang sumipa noong 2007. Sa simula ng 2007, nasa 15,000 cash per squared pa lang. Pero noong October 2007, umabot na ng higit 20,000 cash per squared. Sa mga high-end subdivisions, pagbukas ng bagong project, presyo 40,000 cash per squared na. Sa labas ng city, bagong launch, abot 18,000 cash per squared na rin. At grabe ang demand. Sold out agad pag open. Di makasunod sa demand. Mga 4 na taon pa mula ngayon, kung sapat ang upa pang bayad ng loan. Sulit at sigurado ang investment. Pero kung maraming unit ang bibilhin, ilang percent kaya ang required na down? Baka kulangin na ang 2-1-0 down payment, developer at sarili. Kabuang 20, baka kulang pa. Kung kailangan pang magdagdag ng 1-0, konti lang ang mabibili ng pera ko. Pag ganoon, kakaunti lang ang units na makukuha ko. Ganon ba? Plano kong bumili ng extra units pa. Pwede bang patawag mo ang manager ninyo? Gusto ko kausapin mismo ang manager ninyo. Baka may ibang discount pa. Nakangiting sabi ni Yang Oo. Pwede naman yan. Samahan ko muna kayo dun, umupo po muna tayo. Painumin ko muna kayo, sabi ng ahente. Sige, salamat. Nga pala, anong pangalan mo? Pag okay na usapan natin, hanapin pa rin kita para bumili ng bahay. May ibig ipahiwatig si Yang Oo. Napakasaya ng ahente nang marinig yun. Tuwang-tuwa siya sa isip. Alam niya kung ano ibig sabihin ni Yang Oo. Ako si Lisisi. Ma'am sir, ano po sir ninyo? Yi po ang apelyido ko, yung parang madali. Irin po ng Yijing. Salamat po, Yilhi. Sandali lang po. Tatawagin ko manager namin para makausap po kayo. Nakangiting sabi ni Sisi. Hindi nagtagal. Dumating na si Lisisi, kasama ang isang middle-aged na lalaki. Hello po, Yilhi. Ito ang manager naming si Im Hizhang. Dinala ni Lisisi si Im Hizhang sa harap ni Yang Oo. Ipinakilala siya kay manager Zhang. Ito po si Im Hizhi. Bibili siya ng maraming unit, kaya gusto niyang makausap kayo mismo. And welcome po sa Blue Coast namin. Hello, Im Hizhang. Kaya po kita pinatawag. Gusto ko lang itanong, kung bibili po ako ng maraming unit, halimbawa 1-0 o 100 units, pwede niyo po ba i-process? Ilang percent po minimum down payment required? Magalang na tumayo si Yang Oo at nakipagkamay. Sabi ni Im Hizhi, kung bibili ng higit sa 2 unit, minimum down payment ay 30. Ito na ang
pinakamababang down payment rate. Pag binawas na yung 1-0 na bawas ng developer, ikaw, kailangan mo pa rin mag-down ng 20. Pero para sa unang unit mo, pwede itong gawin na may 1-0 down payment lang. Pinaliwanag ni Manager Zhang. So kung bibili ako ng 1-0 o 100 units, pwede pa rin bang 30 lang ang down payment? Muling nagtanong si Ianguo. Walang limitasyon dito. Hindi ko rin masyadong sigurado ang detalye. Wala pa kasing nabili dito ng sabay-sabay na ilang dosenang units o daan-daang bahay. Sabi ni Manager Zhang, bye. Balak mo bang bumili ng 12 dosenang o daan-daang bahay? Kung hindi galing sa bulsa ko ang pera at may pera pa akong makukuha, bakit hindi ako bibili ng mas maraming units? Natawa si Bianguo at nagtanong, mukhang hindi na pwede iyon. Kung isa lang ang bibilhin mo, tama, hindi ka maglalabas ng pera at may cash ka pa. Pero kung dalawa o higit pa ang kukunin mo, kailangan mo nang magbigay ng 20 down payment. So kailangang maglabas ka na ng cash. Umiling si Manager Zhang at nagsabi, paano kung tinaasan ang presyo ng unit? Halimbawa, ang bahay na ito ay 500,000 lang. Tapos ibebenta mo sa akin ng i-650,000. 30 down payment ay 175,000 iyon. 650,000 minus ay 175,000. May 455,000 pa akong pwedeng utangin sa bangko. Ibig sabihin, nabayaran ko na. Yung natitirang 500,000 ay galing lahat sa loan. Sabi ni Ianguo, ganun pala, parang wala akong ilalabas ni isang kusing down payment. Yung 1-0 na regalo ng developer, 50,000 iyon. Pag naloan ko na yung 455,000, may kulang pa akong 45,000. Mas mababa pa ng 5,000 kaysa dun sa 1-0 na binigay ng developer. So yung 5,000, ibigay niyo na lang sa akin ng cash. Nang marinig ni Manager Zhang, talagang natuwa siya. Ang talino ng taong ito. Ayon sa sinabi niya, kung gagawin ganito, wala talagang lalabas na pera at may cash ka pang makukuha. Yun nga lang, lalaki ang utang. Mas malaki ang monthly payment sa loan. Dati, 350,000 lang ang utangin. Ngayon, 455,000 na. Dati ay 1,670 per month. Ngayon, 2,400 na per month. Kaya dagdag na is 700 plus kada buwan ang babayaran. Pero hindi na niya problema yun. Goal niya lang maibenta ang units. Kung gagawin ganito, wala namang problema siguro. Sir, ilang units ba talaga ang gusto mong bilhin? Naisip ni Manager Zhang tapos nagsabi, kung magagawa mo yan, ilang units gusto mo, pwede. Natawa si Ianguo at sinabing basta hindi ako maglalabas ng pera at may cash na makukuha. Sandali lang ha, tawagan ko muna ang boss sa opisina para linawin muna. Sabi ni Manager Zhang, sige, pag okay lahat, mag-usap tayo ulit tungkol naman sa presyong pwedeng dagdag na discount. Tumango si Ianguo. Sabi niya, di naman kasi isa o dalawa lang bibilhin ko. Baka 12 dosenang o daan-daang units pa. Pwede pang mag-negotiate sa presyo, diba? Iba naman talaga ang wholesale price sa retail. Walang problema yun. Kung pwede operations, siguradong pwedeng dagdag na discount. Ihihingi ko rin sa boss. Pinakamalaking diskwento na pwede pa. Napangiti si Manager Zhang at nagsalita. Makalipas ang mga 1-0-20 minuto, bumalik ng mabilis si Manager Zhang. Sabing ang boss namin, gustong personally makipag-usap sa iyo. Pwede kanyang tuluyang tanungin mamaya. Pinakamababang presyo na pwede. Para saan ibebenta sa iyo? Mga kalahating oras ulit ang lumipas. May ilang tao ang dumating. Inanyayahan si Ianbo at ang anak niya papuntang meeting room. Pinaalalayan muna si Ixini kay Lisisi. Si Ianbo naman, nakipag-usap na sa developer. Ang apelyido ng developer ay Zhu. Nagpakilalanan sila. Napangiti si Boss Zhu at nagsabi, Yinfi, medyo mahirap yung plano mo na taasan ang presyo ng bahay. Dahil, ang pobling presyo namin ay 6,400 kada metro kwadrado. Medyo mataas na iyon. Kung tataasan pa sa 8,000 o 9,000 per square, hindi rin maniniwala ang bangko. May sarili silang standard na evaluation. Kung ganun, magkano ang kaya niyong dagdag na discount kada square meter? Tanong ni Bianguo, kung bibili ka ng 12 dosenang o daan-daang bahay, may dagdag pang discount na pwede pa. Pero hindi rin sapat, kaya kailangan mo talagang maglabas pa ng pera. Pag-isipan ni Boss Zhu at nagsabi, Boss Zhu, pakisabi muna, ilang discount pa per square meter ang kaya niyong ibigay? Tapos ko na lang kukwentahin kung magkano pa ang kulang. Insist pa rin si Ianguo. Gusto niya munang marinig ang pinakamababang presyo. Pinakamalaki ng kaya naming dagdag sa iyo ay 500 kada square meter. Pagkatapos mag-isip si Boss Zhu, nagsabi. Tahimik na nagkwenta si Ianguo sa isip niya. Halimbawa 100 at keep it house ay 150,000 ang cashback rebate. Kung 20 down payment ay 128,000 ang kailangan. May property tax pa sa maraming units. Tapos iba't ibang service fee at insurance pa. Buti na lang, wala pang required payment sa house maintenance fund. Pero abutin pa rin ng mahigit 20,000. Baka wala pang A1-0,000 ang matira sa akin. Medyo maliit ito. Pwede pa bang dagdagan ang diskwento? Medyo napabuntong hininga si Ianguo at nagtanong. Ito na talaga ang pinakamurang presyo. Kung dagdagan pa ang discount, nagugutom na rin kami. Sabi ni Boss Zhu, pwede bang ang 20 down payment ko ay base na lang sa totoong presyo ng transaction? May naisip pang ibang paraan si Ianguo. Halimbawa, ayon sa public price nyo, 6,400 per ticket. 20 ng 100 ETP ay 128,000. Pero ang totoo niyong presyo, 6,400 per ticket. Bawas ang A1,500 per ticket rebate. Cashback na red envelope. So ang totoong presyo, 4,900 per ticket na lang. So 20 down payment, 78,000 na lang. Boss Zhu, tama ba kalkulasyon ko? Pagkalipas ng isang buwan, natapos ang lahat ng proseso. Ang buong Blue Coast Phase 2 ay kay Ianguo na. May 1,000 units sa pangalan niya. May utang na siyang 500 sa bangko. Sa 2.65 kada buwan ang kailangang bayaran. Sa isang taon, mahigit 31.8 iyon. Buti na lang, next month pa magsisimula ang bayad buwan-buwan. Samantalang ang account ni Ianguo, may pumasok ng mahigit 38 Sapat na yon halos sa isang taon ng monthly payment. At ito, ang pangunahing dahilan kung bakit naglakas loob si Ianguo. Bumili ng 1,000 units. Pagkalipas ng mahigit isang taon, noong katapusan ng Oktubre 2004. Pag umabot ng katapusan ng 2005, doble na ang presyo ng bahay noon. Kung kailangan ng pera, pwede na niyang ibenta agad. Blue Coast, karamihan malalaking units ang tinda nila. Ito ay may tuturing na high-end na komunidad para sa mga malalaking unit sa lungsod ng Shenzhen. Matawag mo na talaga silang
lang luxury homes. Sa karaniwang residential area, napakaliit ng mga unit. Ang sentro dito ay mga maliit na unit. May ilang units na 3 kwarto, isang sala, pero wala pang 60 metro kwadrado. Sa Blue Coast, kahit 2 kwarto at isang sala, karaniwan nasa 73-78 metro kwadrado. Ang 3 kwarto, isang sala ay 89 metro kwadrado. 3 kwarto, 2 sala, karaniwan mga 100 metro mahigit. Nasa mga isa-isa 0 metro kwadrado din. Ito ang pinakamaraming layout. May marami ring 4 na kwarto, 2 sala. Mga 140-150 metro kwadrado ang sukat. May malalaking unit na pumapalo ng 160-170 kwadrado. Mayroon pang ang duplex na lagpas 200 metro kwadrado. Pero sa buong Blue Coast, talagang napakaganda ng paligid. Maluwang ang pagitan ng bawat gusali. Kalimitan, isang elevator para sa 2 unit. Napakaganda rin ng natural light. Maganda din ang garden at mga halaman sa komunidad. Bago muling isinilang si Ianguo, nakita na niya noon ang info tungkol dito. 20 taon ang lumipas. Umabot sa higit 100,000 yuan kada metro kwadrado ang presyo. Alam din ni Ianguo na, madali lang mawawala ang epekto ng sitwasyon sa labas. Agad ding babalik ang presyo ng bahay. Sa totoo lang, ngayong taon, mas mataas pa ng kaunti ang average price kesa noong nakaraan. Lagpas 100 yuan kada metro kwadrado. Noong unang kalahati ng taon, apektado ng external economy. Syempre bumaba ang average price. Pero baka mas mababa pa ang totoong final price. Maraming developer ang nagpa-promo at kung ano-anong discount ang inoffer. Kagaya ng Blue Coast, nakalistang i-6,400 kada metro kwadrado ang bentahan. Pero actual na presyo, wala pang 5,000 kada metro kwadrado. Kaya hindi pwedeng tingnan lang ang surface. Baka ibang-iba ang actual na sitwasyon sa nakikita. Bakit nga ba willing magpautang ng 500 milyon ang bangko? Pinayagan si Ianguo na bumili ng 1,000 units. Diyan mo makikita ang galing ng developer. Para paniwalaan ng bangko, kailangan nilang makuha ang tiwala ng bangko. Ginawang billionaire si Ianguo ng developer. Ipinakita ng developer sa bangko na nakatanggap na sila ng 30 down payment at nagdeposito pa ng 38 milyon sa account ni Ianguo. Ang perang ito ay ayon sa kasunduan. Cash reward talaga ito na kailangan ibigay ng developer kay Ianguo. 1,500 bawat metro kwadrado ito. Maaga lang nila ibinigay. Pero ang bank account na ito, syempre developer muna ang magbabantay. Paano kung tumakas ka? Nakita ng bangko na nagbayad na si Ianguo ng 30 down payment at may 38 milyon pa sa bangko. Syempre, mas willing na ring magbigay ng loan ang bangko. Noon, wala pang restriction sa pagbili at pag-utang ng bahay. Basta may pang down payment ka. Ilang units man gusto mong bilhin, pwede lang. Kahit ganun, medyo nag-aalangan pa rin si Ianguo. Totoo ba talaga ito? May 1,000 units talaga sa pangalan niya. Hindi niya akalaing mangyayari ito. Sobrang tapang ng developer. Sobra talaga ang mga galawan. Pati 1,000 units na gawang ibenta. Plano lang ni Ianguo noon ay ilang dosena. Siguro mga 100 units lang. Pero hindi niya inasahan na pinilit siya ng developer na bilhin lahat ng 1,000. At may paraan pa sila para aprubahan ng bangko. Grabe rin talagang magbenta ang developer. Matapang rin si Ianguo bumili. Bangko, naglakas loob din sa sobrang dami ng loan. Kasama ang anak niya si Ianguo. At pumili ng isang malaking 3-bed, 2 living room na unit. Lagpas isa-isa 0 metro kwadrado yun. Pwede pa nga siyang pumili ng mas malaki pa. Pero tingin niya hindi naman kailangan. Sa kanilang mag-ama, sapat na ang 3-bedroom, 2 living room. Masyadong malaki na ang unit. Magiging mahirap pang maglinis. Pinakiusapan pa ni Ianguo ang developer. Nabigyan siya ng karagdagang commercial space sa ibaba. Kasi, kung renta ang plano sa 1,000 bahay sa pangalan niya. Pero wala man lang store space. Hirap din magparenta. Very generous ang developer. Kaagad binigay sa kanya yung prime spot na tindahan. Lagpas 200 metro kwadrado yun. 100,000 yuan lang ang siningil sa kanya. Friends price pa. Yung ganitong space, benta niyan, hindi bababa ng 20,000 kada metro kwadrado. Kahit sabihin mo ng hindi 20,000, at least isa 0,000 yan. Ang sumalo nito, si sales lady na si Lisisi. Akala niya panaginip lang ito, na si Ianguo bibili ng 1,000 units. Halagang mahigit 500 milyon. Ayon sa kasunduan ni Lisisi sa kumpanya, tiga 3,000 ang komisyon niya. Bawat sales sa mahigit 500 milyon. Kaya komisyon niya, abot 1.5 milyon yuan. Noong 2003 para sa ordinaryong tao, ang 1.5 milyon ay napakalaking halaga. Ni hindi ma-imagine ni Lisisi na pwede siyang kumita ng ganun kalaki. At pakiramdam niya pa, baka hindi siya bigyan ng company ng buong komisyon. Baka konting-konti lang makuha niya. Kahit papaano, dapat masaya na sa ilang libo lamang. Wala siyang magagawa. Pero ang hindi inaasahan ni Lisisi ay, kahit hindi umabot ng mahigit 1 milyon ang binigay, binigyan pa rin siya ng 300,000. Sinabi ni Manager Zhang ng sales department sa kanya, itong 1,000 units na ito, dapat wala ka namang share dito. Plano ng kumpanyang bigyan ka lang ng 1,000,000. Pero sabi ni Sir sa boss, kung hindi dahil sa sincerity at kabaitan mo, wala siyang balak bumili ng unit sa Blue Coast. Kaya nagdesisyon ang boss na bigyan ka ng 300,000 commission. Reward na ang 300,000, ayos na. Hindi na talagang in-expect ni Lisisi. Nakukuha siya ng 1.5 million commission. May maliit na cellphone si Lisisi. Tinawagan niya si Ianguo gamit ang maliit na phone. Plano niyang personal na magpasalamat kay Ianguo. Habang si Ianguo at ang anak niyang babae ay nasa shop, naghahanap ng staff na magbabantay ng pwesto. Sila rin ang mag-entertain ng gustong umupa ng bahay. Pati pagpapakita ng unit sa mga umupa. Hindi naman pwedeng bitbitin niya lagi anak niya. 1,000 units pa yan. Baka mapagod siya ng sobra. Pagdating ni Lisisi, nagpasalamat siya ng todo kay Ianguo. 8cc, nang makita ni Ixini si Lisisi, sobrang saya niyang sumigaw. Nung una silang magkita, nagbigay ng maraming candy, snacks si Lisisi. May pa-juice din siya para kay Ixini. Nakikipaglaro pa siya kay Ixini. Kaya hanggang ngayon, naaalala pa rin siya ni Ixini. Gusto rin talaga ni Ixini si Ate Sisi. Bata kasi, basta sino ang mabait sa kanya. Gusto niya rin yun. Sini, naaalala mo pa ako ha? Akala ko kinalimutan mo na ako. Yumuko si Lisisi at niyakap si Ixini. Sabay tawa. Hindi po, tinanong ko pa kay Papa. Nasaan ka daw? Seryosong sagot ni Ixini. Ang cute ng ekspresyon niya. Talaga?
Ganyan mo ako kamis? Gusto mo ba si ate? Masayang-masaya si Lisisi nagtanong. Gusto ko si ate kasi binibigyan niya ako ng candy. Saka nakikipaglaro siya sa akin. Tumango si Ixini at nagsabi, dadalo ako lagi dito para makita ka. Bibilhan kita ng candy at marami pang masarap na pagkain. Pati laruan, okay ba yon? Umiti si Lisisi at nagsabi, hindi dapat palaging kumain ng maraming candy ang bata. Magkakaroon ka ng bulok ng ngipin. Masisira ang mga ngipin mo. Pag nasira, hindi mo na matitikman ang mga masarap. Nagpaalala si Ianguo sa tabi. Tay, konti lang po ang kakainin ko talaga. Maging masunurin ako. Medyo takot din ako masira ang ngipin ko. Pero gusto ko pa rin ng candy. Kaya malungkot niyang sinabi, ayos lang, basta mag-toothbrush ka pagkatapos kumain. Umiti si Lisisi at nagsabing, pero tama ang sinabi ng papa mo. Dapat hindi na masyadong maraming candy sa susunod. Sobra na kasi. Talagang masisira ang ngipin mo. Kuya Lee, maghahanap ka ba ng tao para tumulong magpaupa ng bahay? Nang makita ni Lisisi ang hearing ad ni Ianguo, tinanong niya nga, may 1,000 units ako. Kung hindi ko ito paupahan, paano na? Buwan-buwan kailangan ko magbayad ng mahigit 2.6 milyon sa bangko. Tumango si Ianguo at nagsabi, ako na ang tutulong sa'yo. Wala pa naman kasi akong klase, bakasyon pa. Umiti si Lisisi at tinanong, estudyante ka pa pala ngayon? Akala ko talaga bata ka pa. Hindi ko inaasahan, estudyante ka pa pala. Pero may 300,000 ka na ngayon. Nasa kolehiyo ka pa rin. Hindi ka na dapat magpakapagod pa. At saka, hindi naman kalakihan ang sahod dito sa amin. 2,000 lang kada buwan. Hindi pa kasali ang pagkain at tulugan. Bukod sa pag-aasikaso ng mga magpapaupa at pagpapasyal ng mga magpapaupa sa bahay. Minsan kailangan din maglinis. Sabi ni Ianbo, ayos lang, gusto ko lang talaga magpasalamat. Tutulungan na kita, hindi ko na kailangan ng sahod. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana kinita yung 300,000 na yon. Agad sumagot si Lisisi, karapat dapat ka naman talaga sa 300,000. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Dapat 1.5 milyon ang binigay sa'yo ng boss mo. Nagulat ako at 300,000 lang ang binigay sa'yo. Medyo madamot naman yata yon. Hindi natuwa si Iango at sinabi, itong mga kapitalista na to, wala talagang maasahan eh. Pati commission at reward na dapat sa workers, kinukuripot pa. Syempre, bibigyan pa rin ni Iango ng sahod si Lisisi. Gumawa siya ng malaking banner na anunsyo. May nakasulat doon, malalaking paupahan sa Blue Coast Phase 2. Direkta sa may-ari ang rental. Walang bayad na midleman. Hello, dito po ba makokontak para mag-house viewing? Habang nag-uusap si Iango at Lisisi, may magkasintahan na pumasok at nagtanong, magrerenta kayo ng bahay? Sagot ni Iango, gusto naming magrenta. Magkano ang renta dito kada buwan? Tanong ng lalaki, may mura, may mahal din. Depende sa laki ng renta nyo. Pinagmamalaki namin dito ay malalaking units. Pinakamura dito, 2 bedrooms at isang sala. Lagpas 70 gig, 2,200 piso bawat buwan. May balcony at bathroom. May kitchen din, maluwag ang space. Paliwanag ni Iango, pwede ba naming makita muna ang unit? Tanong ng babaeng pumasok. Syempre pwede. Dapat talaga makita muna ang bahay bago magrenta. Kung gusto, kunin nyo. Kung ayaw, hindi ipipilit. Sabi ni Iango, pero nagha-hire pa ako ngayon. Kung gusto nyong mag-viewing, balik na lang bukas. Kasi wala pang magdadala sa inyo ngayon. Kuya ako na lang magpapakita ng mga units sa kanila. Mabilis na sabi ni Lisisi, kung may oras ka, okay lang din. Simula ngayon, opisyal ka nang nagtatrabaho rito. Tumango si Iango at nagsabi, habang nangyayari ito, may ilan pang taong dumating. Nagtatanong tungkol sa pagrerenta. Pinapunta rin ni Iango ang mga ito kay Lisisi. Sabay-sabay silang tumingin ng unit. Makaraan pa ng mahigit kalahating oras. Kasama ni Lisisi ang mga tao pabalik sa shop. Pagkatapos makita ang units, napahanga sila pati sa paligid ng subdivision. Tapos nag-usap na sa presyo. Tinanong ni Ianbo kung anong unit ang napili nila. Pagkatapos, kinuha niya ang price list na may tag na listahan ng presyo ng upa. Hinahanap ang room number na gusto nila. Anong building, anong floor, anong tower. Ipinapakita sa kanila ang napili nilang unit. Ito ang monthly rent. 2 months deposit, 1 month advance. Fixed price na iyon. Kasama na rito ang management fees. Halos lahat ng naghanap ng unit dito, alam na ang presyuhan ng rental. Matapos magkumpara, syempre, hindi lang dito tumingin. Kapag pinagkumpara lahat, mas convenient pa rin dito kay Iango. Masulit ang pagrenta rito. Lahat ng units dito, bagong-bago pa. Pati mga furniture at appliances, bago din. Ang renta, hindi rin mas mahal kaysa sa parehong klase ng villa. Hindi naman mas mahal ang upa. Minsan nga, mas mura pa. High-end ang subdivision dito. Maganda ang environment. Puno ng facilities ang area. Accessible din ang lahat. Nandito lahat ng schools, supermarket, at bangko. Pati bahay ay furnished na rin. Wala pang tumitira. Bagong lahat ng gamit at appliances. Natural lang na medyo mataas ang renta. Kung kayang tumira sa city at magrenta pa dito sa high-end area, hindi ka ordinaryong empleyado. Siguradong hindi maliit kita nila. Kung solo ka lang, medyo mabigat ang renta. Pwede namang maghanap ng cashier. Mas makakatipid pa. Kaya karamihan sa tumingin ng bahay, pagbalik nila dito sa shop, nagpapaupa na agad sila dito. 3 units agad ang nakuha. Yung isa, 2 bedrooms at isang sala. Yung isa, 3 bedrooms at 2 sala. At yung isa, 4 na bedrooms at 2 sala, malaking unit. Kabuang renta at deposito, 30,000 piso. 4 na kwarto, 2 sala, 155. 4,600 piso kada buwan ang upa. 3 bedrooms, 2 living rooms, 108. 3,200 piso ang renta bawat buwan. 2 bedrooms, isang sala, 73. 2,200 piso ang renta kada buwan. Simple lang ang computation ng bahay dito. 30 piso per gigin ang kwenta. Halos pareho lang sa gobyernong rental guide ang presyo. Medyo mababa pa nga. Sa oras na to, may dumating na namang ilang gustong tumingin ng bahay. Kaya abala ulit si Lisisi sa pagdala sa kanila para mag-house viewing. Nang bumalik ulit si Lisisi, lahat ng nag-house viewing ay nagsabing okay sila. Handa silang umupa. Ngayong araw, isang bahay agad ang naupahan. Yung iba, gusto pang pag-isipan. Pero normal lang yan. Syempre, maghahanap ka ng mas magandang option. Gusto mo syempre yung best, mura at sulit na bahay. Tamang-tama, tanghali na rin noon. Tumawag si Ianguo para magpa-deliver ng pagkain sa malapit na resto. 3 silang nagsabay kumain ng tanghalian. Matapos kumain, nagtuloy si Lisisi na magdala pa ng renter sa hapon. Gabi ulit, sabay-sabay silang kumain
kumain. Tapos kumain. Biglang sabi ni Iang Oo, kung gusto mo, pwede ka namang tumira sa amin. Pero huwag mo isipin ng iba ha. Sama-sama lang tayo dito. Isang unit, pero hindi isang kwarto. Gusto ni Iang Oo, may tumutulong siyang Lisisi. Mas madali kasing maalagaan ang anak niyang si Ixinyi. At mukhang gusto rin ni Ixinyi si Lisisi. Tutal, bakante naman ang mga kwarto. Pwedeng bumalik si Lisisi sa dorm. Pero parang medyo hassle daw, sabi ni Iang Oo. Isa pa, di rin safe na mag-isa ang babae. Ayun, ganun na nga. Naging unang empleyado ni Iang Oo si Lisisi. At tumira siya sa bahay nila Iang Oo. Maya-maya, nakahanap ulit si Iang Oo ng dalawang babae. Isa, Sumili ang pangalan. Isa pa, Wang Bing. Nagbabantay si Iang Oo at anak niya sa tindahan. Ina-assist nila ang mga gustong umupa. Tatlo sina Lisisi, Sumili at Wang Bing. Sila yung nagdadala ng renters para mag-viewing. Kapag nagustuhan ng renter ang bahay, babalik lang sa shop para pirmahan ang kontrata at bayad. Lahat ng renters deposit 2 buwan. Ibig sabihin, advance payment ng 2 buwan. Tapos, 1 buwan na renta ang babayaran. Kaya overall, 3 buwan agad ang unang bayad. Sa susunod, monthly ang bayad. Walang specific na petsa ang bayaran. Kung anong araw ka pumasok, yun na rin ang due date mo sa susunod na buwan. Pero pwedeng humiling ang renter kung anong date nila gusto magbayad bawat buwan. Kung walang hiling, automatic, same date as moving in. Yun na rin yung monthly due. Ang Blue Coast Residence ay medyo high-end na subdivision. Ang ganda ng kapaligiran dito. Bagong tayong mga bahay pa. Fully furnished na condo. Kumpleto lahat ng furniture at appliances. Lahat bago pa. Kaya maraming gustong mag-rent dito. Dahil direct sa owner ang pag-upa. Wala nang kalahating buwang agency fee. Kaya naman, sulit pa rin talaga. Hindi rin naman mataas ang renta. Mas mura ng kaunti kesa sa iba. Yung mga maliit na units, 30 square meters, lampas 1,000 monthly. Minsan, sa first time mo, mukhang mahal nga. Yung 2 bedroom, lampas 2,000 na. Sa iba, 3 bedroom pa, ganun din ang presyo. Pero sa ibang lugar, 3 bedroom, mga 60 tipit lang. Mas maliit pa kaysa 2 bedroom namin dito. Ibig sabihin, hindi mahal ang renta dito. Malaki lang talaga yung units dito. Maluwag na at maganda pa ang lugar. Basta ang iniisip ni Iang Oo, okay lang na di kumita pagkaupahan. Basta wag lang malugi. Kung 30 pesos per hikin ang rent, pwede pang kumita kahit paano. Pero maliit lang kita. Tanggal pa yung bayad sa admin fee. Isang bahay, mga 200 pesos lang ang kita kada buwan. Kung marerentahan o hindi ang unit, wala namang dapat ikabahala. Kung hindi ma-rent, edi wala. Edi pabayaan na lang walang laman. Pagkatapos ng susunod na taon, pag hindi kinaya, kapag kapos na sa pera, benta na lang ng ilan. Syempre, 1,000 na unit ito, sigurado namang may magre-rent. Malaking bahagi niyan, maaaring paupahan. Imposibleng lahat, walang umupa. Talagang hindi naniniwala dyan si Iang Oo. Kung mahigit kalahati ay naupahan, tatakbo pa to ng 1 o 2 taon. Kapag umabot ng 2,006, mataas na talaga ang presyo ng bahay. Kahit mas mababa sa benta bago mag-ok 2,007, hindi na gaano malaki kinita. Pero wala nang magagawa. Unang araw ng paupahan, si Lisisi lang ang tumutulong noon. 9 na bahay ang naupahan agad. Halos di tumigil si Lisisi sa house viewing. Walang pahinga halos. Minsan sabay-sabay pa niya dinadala ang ilang renters. May iba agad kinuha ang unit. May iba naman gusto munang pag-isipan. May pumasok lang at nagtanong. Pero di na naghintay. Umuwi na sila. Ganyan talaga, wala kang magagawa. Isa lang kasi si Lisisi na nag-aasikaso. Hindi naman pwedeng hatiin katawan niya. 9 na unit lang ang naupa kada araw. Mga 200 lang mahigit sa isang buwan. Kung ganyan ang bilang, yung 1,000 units, aabutin pa ng 5 buwan para mapuno. Parang sobrang optimistic nga ng plano ko. Kung wala na ibang paraan, wala na rin magagawa. Kapag binaba ang renta, mas madaling maupa yan. Kaso, kulang na pambayad sa loan monthly. Parang lugi pa rin. Kaya, ayaw pa ni Iang Oo magbaba ng presyo. Tingnan na lang kung anong susunod. Pagkatapos magsara ng shop, umuwi si Lisisi sa dorm. Kinabukasan pa siya kukuha ng gamit. Pansamantala, dito muna siya sa bahay nila Iang Oo. Hindi naman kasi malayo sa Shenzhen University to. Mga 4 na kilometro lang ang layo. 10 minuto sakay ng bus. Kinabukasan, may dalawang tumulong sa shop. Sina Sumili at Wang Bing, nagdala pa ulit ng renters. Si Iang Oo, inutusan si Lisisi. Mag-print ng marami pang ads para sa upahan. Idikit sa paligid at mga kalye. Parang promo na rin. May mga gustong umupa. Hindi lang nila alam na marami palang pwede dito. Katulad nitong Blue Coast, high-end talaga to. Malalaking units pa. Karamihan, binili para sa sariling bahay. Kaya kakaunti lang ang pinapaupahan talagang units. Iba ang mga small units. Karamihan, binili para paupahan. Mas madali talagang maipaupa yung maliliit. Mas madali daw paupahan ang mga maliit na units. Mas mura kasi ang renta. Yung malalaking units kasi dahil mahal. Hindi siya masyadong para sa paupahan. 2,003 pa lang ngayon. Karamihan sa mga batang empleyado sa Shenzhen. Mga 3,000 lang ang sweldo. Kung 1,000 ang renta, pwede pa nilang bayaran. Pero kung 2,000 pataas na, sino kayang kakayanin pa yan? Kaya yung malalaking unit kadalasan, nagha-house sharing sila. Mas maliit ang gastusin. Sa 9 na units na naipaupa, 4 doon for sharing. Pero si Iang Oo, wala siyang pakialam basta maupa. Buong unit pa rin niya pinapaupa sa isang tao. Pag naningil ng renta, tubig at kuryente, dun lang sa isang tao sisingilin. Mga ads para paupahan ng bahay. Malaki rin ang naitulong nito. Pagkatapos ng tanghali, dumami ang mga taong pumapasok sa tindahan. 3 unit lang ang naupa ngayong umaga. Pero sa hapon, umabot sa 16 na units ang naupa. 2 sa mga unit na ito ay kinuha ng mga taong tumingin kahapon. Dahil dito, 19 na units ang umupa ngayong araw. Mas marami ng 0 units kaysa kahapon. Bago mag-close ang bangko ngayong hapon, pumunta si Iang Oo sa malapit na bangko at inideposito ang nakuha niyang renta at deposito. Syempre, mas mainam pa rin deposit ang cash sa bangko para mas ligtas. At saka, kailangan din namang ibalik ang perang ito sa bangko kinalaunan. Mahigit 20,000 ang natipong renta at deposito para sa 28 units. Nakaimpake ang pera, buti na lang malapit lang ang bangko. Mga ilang metro lang ang layo, kaya hindi na dapat masyadong mag-alala sa seguridad. Nag-take out ng pagkain sa tanghali, pero hindi na pwedeng mag-take out ulit sa gabi. Pagka-deposito ng pera, pumunta si Iang Oo sa supermarket at bumili ng mga bagong sangkap. Pagbalik niya sa tindahan dala ang mga hinanda. Sinabihan ni Iang Oo si Lisisi na isama ang anak nilang si Ixinyi na umuwi at magluto na muna. Siya naman ay nagpaiwan pa sa tindahan. Baka pala rin, makabenta pa ng 2 unit. Sina Sumili at Wang Bing ay nag-out na ng trabaho dahil buwanan ang sahod nila. Kaya tama lang na umuwi pagtapos
tapos na ang oras. 9 to 5 ang trabaho nila, 8 oras kada araw. Pagkaalis nila, may dumating pa ulit para tumingin ang bahay kay Ianguo. Isinara niya ang tindahan at sinamahan yung mga tao para mag-site viewing. Habang nagpapakita ng units, may natanggap siyang ilang tawag, lahat gustong tumingin ng bahay. Nagtanong pa kung bakit sarado ang tindahan. Sabi ni Ianguo, kasalukuyan siyang nagpapakita ng units sa ibang customers at sinabing maghintay muna sila sa labas. Pag-uwi ni Lisisi sa bahay, naluto na ang mga ulam. Tinawagan niya si Ianguo para umuwi at kumain. Pero abala pala si Ianguo dahil maraming gustong tumingin pa ng bahay. Bumalik na lang siya sa tindahan kasama si Xingyi at nagpatuloy sa pagtatrabaho. At dahil dito, hanggang 8 oras 30 minuto ng gabi siya naging abala. Pero sulit naman, nakabenta pa siya ng 7 units. Kaya ngayong araw umabot sa 26 units ang naupahan. Habang nagkukwentuhan, nalaman din ni Ianguo na kaya sila pumunta ay dahil sa mga ads. Marami na rin silang tinignan dati, kaso masyadong maliit ang mga unit noon. Makitid ang space, maging ang paligid ng village, hindi maganda. Mga gusali lang, walang garden o ano paman. Walang kahit anong palamuti sa paligid. Masyadong magkadikit ang mga building. Madilim din kasi, kahit malapit sa sikat na area. Maingay din at mas mura nga ang renta. Pero di pa rin sila satisfied. Para sa mga hanap ay quality ng buhay. Gustong komportable ang titirhan. Kaya Blue Coast pa rin ang pinipili nila. 26 na units ngayon, plus siyam kahapon, 35 units na ang lahat-lahat. Pero kung ikukumpara sa 1,000 units, malayo pa ang mararating. Pag uwi sa bahay, medyo malamig na ang mga ulam. Tinanong siya ni Lisisi kung initin pa ba. Umiti si Ianguo at sabi, mainit pa naman ang panahon ngayon. Kaya hindi pa totoong malamig ang pagkain. Di na kailangan iinitin pa. May aircon naman sa sala, pero sa kusina, wala. Kaya nakakapagod magluto tuwing summer. Sisi, maayos ang lasa ng luto mo. Mas masarap pa kaysa sa resto sa labas. Madalas ka rin bang magluto sa bahay? Matapos matikman ni Ianguo ang iba-ibang ulam, napatanong siya na may kasamang tuwa. May sariling resto kasi kami. Chef ang tatay ko. Tuwing libre ako, tinutulungan ko siya. Tapos, sa kakapanood ko, natuto rin ako ng kaunti. Umiti si Lisisi at nagsabi, kaya pala ang sarap ng luto mo. May tatay ka palang chef. Ah, kaya naman pala. Pamana ng pamilya niyo yan simula bata pa. Tumango si Ianguo. Sinabi niya, kung sino man ang mapangasawa mo balang araw. Swerte nila sa iyo. Nahihiyang umiti si Lisisi at yumuko para kumain. Ang sarap talaga ng luto ni Ate Sisi. Mas masarap pa kaysa ginagawa ni Papa. Habang subo-subo ang pagkain, sabi ni Xingyi. Talaga? Sige, kumain ka pa ng marami. Anong mga ulam ang gusto mo? Sabihin mo lang kay Ate Sisi kung anong gusto mong kainin. Lulutuin ni Ate Sisi para sa'yo. Habang nagsasalita si Lisisi, inilapag ang pinggan at kubyertos. At pinunasan ang labi ni Xingyi ng tissue. Sisi, palagi mo ba akong ipagluluto ng masarap na pagkain? Hindi masarap ang luto ni Papa. Ayoko kasi ng niluluto niya. Inosenteng sabi ni Xingyi, na mula ang mukha ni Ianguo. Pakiramdam niya, nilaglag siya ng anak niya. Dati, sabi niya paborito niya yung luto ko. Pagtalikod, ibinenta na ako. Sige, basta gusto mo, lulutuin ni Ate Sisi para sa'yo araw-araw. Araw-araw kitang ipagluluto ng masarap. Pwede ba yun? Tanong ni Lisisi na nakangiti, pero kailangan makinig ka kay Papa ha. Pag di ka sumunod, pagpasensyahan mo, di ka na ipagluluto ni Ate Sisi ng masarap na pagkain. Opo, magpapakabait po ako. Makikinig ako lagi kay Papa. Habang tuloy sa kain si Xingyi, bulol niyang sinabi, may resto ba kayo? Siguro maganda ang kita niyo. Pero bakit gusto mo pa ring magtrabaho tuwing summer? Di ka ba uwi ng bakasyon? Tanong ni Ianguo na medyo curious. 1 taon na lang, gagraduate na ako. Gusto ko lang masanay at matuto pa. Business Administration ang kurso ko. Plano kong magstay sa Shenzhen pagkatapos mag-graduate. Pagkatapos kumain, si Lisi. Si Sisi ulit ang masipag, nagligpit ng pinagkainan, naghugas ng plato at kaldero, at nilinis ang kusina. Naalala ni Ianguo ang dating asawa niya. Lagi siyang inuutusan maghugas, magluto, mamili at mag-alaga ng anak. Maliban na lang kapag walang oras si Mrs. Saka pa lang siya kikilos. Kinabukasan, 17 units ang naiparenta buong araw. 2 units na lamang kaysa kahapon. Gabi na, pinaiwan ni Ianguo sina Sumili at Wang Bing. Pinag-overtime silang dalawa, pero 6 na units lang ang naiparenta. Sa buong araw, 23 units lahat ang naiparenta. Total na 58 units rent out na. 3 araw na, average halos 20 units na ipaparenta kada araw. Lahat masaya sa mga units. Pero pagdating sa upa, marami pa ring hindi kaya ang presyo. Hindi naman dahil mahal. Talagang di lang kakayanin. Pero marami pa ring nagpaparenta sa Shenzhen. Kaya kahit marami ang nagrereklamo sa presyo, araw-araw 20 plus pa rin na ipapaupa. Kung kaya lang din naman, gusto talaga ng tao ng mas komportable tirahan. Pabor din kung maganda ang paligid. Yung maliliit sa urban village, mura nga. Mga 1 to 20 digipit lang madalas. Pero single room, 500 to 600 yuan din kada buwan. Pangit pa ang paligid at kalimutan mo na ang ayos ng bahay. Bihira pang may matinong gamit, maliban sa matigas na kama. Wala halos kahit ano. Tapos, walang kasiguraduhan sa security. Pwede kang manakawan habang nasa work ka. Kahit napasok o binuksan ang pinto, di mo alam. Iba talaga sa compound. Mas safe doon. Saka maganda ang paligid. Unang lumipas ang mga araw. At sobrang bilis. 1 buwan ang lumipas. Total na 571 units ang naiparenta. Minsan abot 20-30 units per day. Minsan naman, 10 plus lang. Sa buwan na ito, dapat magbayad ng mahigit 2.6 yuan sa bangko. Pero halos 1.7 yuan lang ang nasingil sa renta. Kaya lugi ng 1 yuan. Kahit si Lisisi, nag-aalala na rin. Isa ang talo sa 1 buwan. Sino ba ang kakayanin yan? Pero si Ianguo, di na masyadong nag-aalala sa loob niya. Mas okay na kaysa inisip niya noon. Kung sa susunod na buwan, makarenta pa ng ilang daan pang units. Max 2 months lang, fully occupied na. Pag naupa lahat, hindi na pwedeng malugi pa. Kaya pansamantalang malugi ng mahigit 1 sa unang buwan. Okay lang yon. Hindi naman niya naaasahan. Na sa 1 buwan, lahat ng 1,000 units, rented agad. Sa totoo lang, kung within 6 months, ma-full rent lahat. Okay na talaga yon. Actually, acceptable na ma-full rent within 1 year. Pwede na yon. Mahigit kalahati ng units, na rent agad sa 1 buwan. Kaya ang gaan ng pakiramdam ni Ianguo. Maluwag na maluwag siya. Talagang komportable. Lumipas ang 1 buwan. Magsisimula na rin ang klase ni Lisisi. Binigyan siya ni Ianguo ng 5,000 yuan. Dahil hindi lang siya nagtrabaho. Tumulong pa siya sa pagluluto, pag-aalaga sa bata, at house chores.
gastos. Maliban na lang kung natulog sila sa iisang kama. Mas mabait pa siya kaysa misis niya. Kaya 5,000 lang, hindi na yan sobra. Kung pwede siyang magstay ng matagal, kahit 1,000,000 kada buwan, ayos lang. Kaso kailangan niya mag-aral pa. Di po pwede magstay ng long term. Ayaw sanang tanggapin ni Sisi dahil tumulong lang naman siya bilang pasasalamat. Pero mapilit si Iang Woo. Pagkatapos, napilitan na lang siyang tanggapin. Nag-isip si Iang Woo, siguro mas maganda pa rin kung kumuha ng yaya. Pati si Bunso, magki-kindergarten na. Habang lumalaki si anak, bilang tatay, may mga bagay talagang mahirap para sa akin. Mas okay na may yaya na mag-aalaga kay anak. Kahit sabihin natin gipit ako ngayon, dami ko pang utang. Pero kayang-kaya naman kumuha ng yaya. Kumpara sa dami ng utang, barya lang itong gastos. Pero ang yaya, siya yung mag-aalaga kay anak ko. Kaya mahalaga ang ugali niya. Dapat mapagkakatiwalaan. Wala na ang mga magulang ni Iang Woo. Kung andyan lang sila, di na sana siya mag-aalala pa. Dadalhin na lang sana dito. Sila na bahala kay anak. Sino pa ba mas mapagkakatiwalaan kundi magulang? Biglang naalala ni Iang Woo ang anak ng kanyang ate. Ang panganay niyang pamangkin. Kakagraduate lang ni Fu Wanhuan sa normal college. Wala pang trabaho, nasa bahay lang. Magandang candidate siya. Noong nawala si Papa, ang pamangkin ang tumulong mag-alaga kay anak. Sanay na rin sa kanya si Bunso. Gusto din siya ni anak. Kahit ngayon, kapag tinanong mo si anak, naaalala pa rin niya si Ate Wanhuan. Tinawagan ni Iang Woo si ate. Sakto, may telepono na rin sila doon. Ate, busy ba kayo ngayon sa bahay? Pagkasagot sa telepono, nakangiting tanong ni Iang Woo habang nagsasaka sa probinsya. Kailan ba hindi ka busy? Basta gusto mong magtrabaho. Laging may gagawin. Sabi pa ni ate habang nakangiti. Bigla kang tumawag ngayon. May kailangan ka ba? Si ate wala bang kailangan? Hindi ba pwedeng tawagan kita? Kamustahin lang kayo dyan kung kumusta ang buhay. Hindi pa rin pwede. Walang magawa si Iang Woo kundi sabihin pwede naman. Siyempre pwede. Paano naman hindi pwede? Sabi ni ate nang nakangiti. Ganito lang lagi ang buhay namin dito. Araw-araw hindi na ubusan ng gawaing bahay. Pero hindi naman nakikita ang pera. Si Bayang mo araw-araw nasa bukid kasama ang iba. Namimitas ng money gabi na bago umuwi. Kumikita ng mga 50 o 60 piso isang araw. Minsan higit pa sa 100. Pag umulan, di makakatrabaho, sa bahay lang pahinga. Ayos na rin pala yan. Malaki din kita nyo. Sabi ni Iang Woo. Mas malaki pa sa ibang nagtatrabaho sa syudad. Hindi nga masama, sabi ni ate. Kaso, hindi siya pang matagalan. Sana buong taon may ganitong trabaho. Ay, ang ganda sana nun. Si Wanhuan, di ba tapos na sila sa pag-aaral? Anong ginagawa niya ngayon? Tanong ni Iang Woo. Si Wanhuan, di ba tapos na siya mag-aral? Anong ginagawa niya ngayon? Tanong ni Iang Woo. Lagi lang siya sa bahay, laro lang ang gusto. Ano pa nga ba? Gusto niyang magturo. Hindi ganun kadali yan. Sabi ni ate na medyo napapailing. Pagkatapos, si Fu Wanhuan nga napunta sa kinder sa eskwelahan ng baryo. Pero substitute teacher lang siya. Napakababa ng sahod. Ilang daang piso lang isang buwan. Ate, gusto ko sanang tulungan ako ni Wanhuan mag-alaga kay Xinyi. Pwede ba sa'yo yan? Saka lang nilahad ni Iang Woo ang gusto niya. Si Wanhuan ang mag-aalaga sa bata niyo. Asawa mo, si Aping, hindi ba pwede siya ang mag-alaga? Maganda naman negosyo niyo sa prutasan ah. Tanong ni ate ng sunod-sunod. Ate, sumama na sa iba yung babae at hindi na rin ako nagtitinda ng prutas. Nasa Shenzhen na ako ngayon. Hindi rin madali para sa akin. Dala-dala si Xinyi. Kailangan ko rin kumayod. Tanong ni Ian Bo. Tanungin mo nga si Wanhuan kung gusto niya pumunta dito. Kung sasama siya, bibigyan ko siya ng 2,000 kada buwan. Libre ang pagkain at tirahan. Hindi naman ganyan si Aping. Siya pa ang parang walang problema. Umalis na lang bigla. Iniwan sa'yo ang anak. Ikaw na nga ang nagtatrabaho. Ikaw pa ang mag-aalaga ng bata. Paano mo kakayanin yan? At saan ka pa maghahanap ng ibang asawa? Galit na galit si ate. Hayaan mo na, ate. Walang kwenta magalit sa ganung babae. Hindi nga ako galit. Pinakalma ni Iang Woo si ate. Mas mabuti nang umalis siya ng maaga. Kung tumagal pa bago siya umalis, mas mahirap. Matagal na kitang sinasabihan. May anak na kayo. Dapat kumuha na kayo ng marriage certificate. Hindi ka kasi nakikinig. Kung may marriage certificate na yan, aalis kaya siya ng ganun kadaling lang. Walang katuwiran yan. Sabi pa rin ni ate na halatang inis. Ate, kahit kumuha kayo ng marriage certificate, kung talagang gusto ng tao umalis, kung gusto niyang mag-divorce, kaya mo bang tumanggi? Walang nagawa si Iang Woo kundi sabihin. Kahit panatilihin mo siyang kasama mo, hindi mo mapipigil ang puso ng tao. Buti na lang nga at di kayo kinasal. Kung hindi, mag-aasikaso ka pa ng divorce. Ang hirap din buwan-buwan, bibigyan mo pa si Wanhuan ng malaking pera. Magkano ba kinikita mo sa isang buwan? Ano naman ang trabaho mo dyan sa Shenzhen? Saglit na tumahimik tapos nagtanong ulit si ate. Nasa real estate ako. Okay naman ang kita. Kaya wag kang mag-alala, mababayaran ko si Wanhuan. 2,000 piso isang buwan. Sabi ni Iang Woo. Nang marinig ni Fu Wanhuan, tutulong siya kay tito mag-alaga ng bata. Tapos may 2,000 buwan-buwan. Hindi na nila kailangan mag-isip pa. Agad siyang pumayag. Sakto naman. Umuwi si Third Eight at Bayaw galing Fujian. Bumisita sila sa tatay ni Bayaw. Bigla kasing na-stroke ang tatay ni Bayaw. Pero okay na siya ngayon. Nang malaman nilang iniwan ng babae si Bunso, napagdesisyonan nilang dumaan ng Shenzhen para bisitahin siya. At isabay na ring ihatid si Fu Wanhuan. Hindi pa nakakalabas ng probinsya si Fu Wanhuan. Kaya si ate at Bayaw di kampante kung siya lang mag-isa. Kasama sina ate at Bayaw na pumunta. Syempre, kaya kampante ako. Hindi inasahan ni Iang Woo na tatawagin ang pamangkin niyang babae. Nadala rin niya sina ate at Bayaw dito. Nang tumanggap ng tawag, sobrang tuwa. 3 silang nag-train papunta dito. Sabihin na lang, ang tren dumating ng alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Dumating sila sa harap ng Blue Coast 27 community. Doon lang tumawag si Bayaw kay Iang Woo. Nagmadali si Iang Woo papunta sa gate. Pinapasok niya silang 3 sa loob ng community. 88, Wanhuan, bakit hindi kayo tumawag muna sa akin bago pumunta? Para masalubong ko sana kayo sa istasyon ng tren. Hindi natuwa si Iang Woo at sinabi. Natawa si Tito Fu Wanhuan. Tayo-tayo lang, wag na masyado magpakabait. Saka may bata ka pa kasama. Madaling araw, hindi rin maganda pumunta sa train station. Nagtaxi na lang kami dito. Mas madali at practical. Natawa si Bayaw Liu Guhui. Ayos ah, maganda ang buhay mo. Ang ganda ng community mo. Mukhang mahal ang mga kondo dito. Natawa si ate. Hindi naman masyadong mahal, mga 6,000 bawat metro. 3 bedrooms, 2 living rooms. Mga 600,000 hanggang 700,000 ang presyo. Lightly sabi ni Iang Woo. 6,000 to 7,000 bawat metro. Tapos sabi mong mura. Sa county natin, 60,000 to 70,000 pwede na bahay. Dito, 10 times na presyo ng county. Nainis si ate at gusto nang batuhin si kapatid.
Nakakainis ang paraan ng pagsasalita ni kapatid. Kasi hindi kayang i-compare ang county natin sa sentro ng Shenzhen. Isa parang langit, isa parang lupa, hindi talaga magkapantay. Saglit lang, sumagot si Yang Wu. Parang kayong mag-asawa na nagtatrabaho sa Foshan. Buwan-buwan, 5,000, 6,000. Kung magtanim lang kayo sa bahay, isang taon, 5,000, 6,000. Kahit pa magaling kayo, si kuya sa bahay lang, nag-aalaga ng money. Buwan-buwan, 2,000 lang ang kita niya. Hindi sumang-ayon si ate. Hindi pareho yan. Si kuya, swerte lang talaga niya yan. Matino siya kaya gusto siya ng tao. Kaya nadamay siya sa negosyo. Sa mga nagtatanim, ilang may ganyang swerte. Kaunti lang may ganyang swerte. Buwan-buwan, 2,000 kita. Napailing si Yang Wu. Labas, magtrabaho. Halimbawa sa dungguan, buwan-buwan, 1,000 ay malaki na. Di nagtagal. Tawa-tawa silang lahat, dumating na sa bahay. Wow, ang ganda ng bahay na ito. Ayos ang renovation. Malaki din, ha? Siguro mahigit 100 itfits ito. Nagliwanag ang mata ng bayaw. Tumingin-tingin at sinabi, tama lang, 111 gipit lahat. 3 bedrooms, 2 living rooms, 2 bathrooms, 1 kitchen, 2 balconies. Sabi ni Yang Wu, siguro mahal ang rent ng kondo na ito kada buwan. Magkano ba? Nagtanong uli si bayaw. 3,300 kada buwan ang renta. High-end community kasi ito. Malaki ang layout ng unit, kaya mataas din ang rental. Pag kinuwenta, sakto lang din. Katulad din ng iba. Sabi ni Yang Wu, Juan Huan, ikaw na ang titira sa kwarto na to. Tinuro ni Yang Wu ang isa sa mga kwarto. Inayos muna si Fu Juan Huan sa kwarto. Ate at bayaw, papastay ko kayo sa unit sa tapat. Samahan ko kayo dun. Gabi na kasi, pahinga muna bago magplano. Nagrenta ka pa ng ilang kondo, may kwarto ka dito, di ba? Bakit kailangan pa sa tapat? Nagtanong si ate. Wala na, isang kwarto lang sa akin. Yung isa para sa anak ko, isa kay Juan Juan. Paliwanag ni Yang Wu. Same lang naman kondo sa tapat. Unit ko rin ito. Bahala kayo, gusto ng Yang Wu magyabang. Sana sabihin na lahat ng unit sa building niya. Pero naisip niya, wag na lang muna. Baka matakot sila. Yung kondo sa tapat, 3 bedrooms din, 2 living rooms. Pareho din ang laki. Same din ang renovation. Kinabukasan ng umaga, sina ate at bayaw, alas 8 dumating. Sabi ni ate, maghahanda ng breakfast. Sagot ni Yang Wu, wag na mag-abala. Dadalhin ko kayo kumain ng tunay na breakfast ng Shenzhen. Paggising ni Ixin, may 3 pang tao sa bahay. At Juan Juan, pati si tita at tito. Biglang natuwa siya, lalo nang makita si Fu Juan Juan. Tinanong ni Fu Juan Juan kung natatandaan ni Ixin si ate Juan Juan. Natatandaan ko. At Juan Juan, bakit ka pumunta dito? Lalaro ba tayo ngayon? Natawa si Ixin. Araw-araw maglalaro si ate Juan Juan kasama mo. Ano palang ipapakain ni Yang Wu sa kanila? Tunay na breakfast ng Shenzhen. Steamed rice rolls lang naman. Kamusta? Masarap ba? Tinanong ni Yang Wu matapos sila kumain. Pwede na, medyo kulang lang. Sagot ni bayaw, isa lang, hindi sapat. Order pa ulit ng isa. O kaya magdagdag ng iba pa. O kuha pa ng rice noodles with roasted duck. Sabi ni Yang Wu, wag siyang pakinggan. Lagi niyang sinasabi, kulang ang pagkain. Tanghalian na halos. Pasado alas 9 na. Mabilis magsalita si ate. Nahihiya si bayaw. Kumuha pa ng isa pang breakfast. Tapos ng breakfast, dinala ni Yang Wu lahat sa shop niya. Andun na sina Sumili at Wang Bing. Naghihintay sa boss para magbukas ng shop. Ano ba tinda mo dito sa shop? Bakit parang walang laman? Nagtanong si ate. Walang paninda. Nagpaparenta lang ng bahay. Kung may kailangan magrenta, dito pupunta. Pag pumili na ng unit, sign ng contract at bayad. Madali lang na trabaho. Paliwanag ni Yang Wu na nakasmile. Yung 2 babae, isa si Sumili, isa si Wang Bing. Sila yung nag-aasikaso ng renter sa viewing. Ako, dito lang sa shop, naghihintay ng magtanong ng renta. Tapos ako yung tumatanggap ng bayad. Ayos ang trabaho mo. Naka-aircon habang nag-o-office. Tsa lang tapos bayad. Natawa si bayaw. May computer pa para mag-internet. Pwede mag-games. Isa the way. Ano plano niyong dalawa kaya pumunta rito? Tanong ni Tianbu. Hindi ba pang bisita lang sa akin? Pumuntang bumisita. Normal lang naman bisitahin ka. Sabi ni bayaw. Si ate at bayaw, hindi kampante kay Juan Juan mag-isa. Dito sa iyo, sinamahan na lang si Juan Juan. Pasilip na rin kung kumusta ka dito. Saka kami ni ate, ilang taon nang may trabaho. Medyo nakakapagod na. Baka makahanap ng negosyo. Walang yung mayaman sa trabaho lang. Importante, sa labas nagtatrabaho. Hindi rin napapangalagaan ang anak. 1 o 2 beses lang kami nakikita sa buong taon. Ngayon, na-stroke ulit ang tatay ko. Matanda na rin ang mga magulang ko. Hindi kami kampante na sila ang mag-alaga ng bata. Pag nagtatrabaho sa labas, hindi pwedeng isama ang bata. Kahit anong plano, mahirap gawin. Gusto ko sanang magtayo ng negosyo. Pwede rin naman. Magbukas ng maliit na grocery, okay din. Pwede ring fruit shop. Medyo mahirap lang talaga. Kailangan araw-araw bumili ng prutas sa palengke. Pero maganda rin ang kita. Nag-isip sandali si Yang Wu at nagsalita. Nang biglang, dumating si Lisisi sa shop. Masayang lumapit si Ixinyi. Malakas na sumigaw, Ate Sisi. Nakangiting binuhat ni Lisisi si Ixinyi. Tinanong niya, Xinyi, kumain ka na ba ng umagahan? Kumain ako ng rice rolls with daddy. Sumagot si Ixinyi, Sisi, siya ang ate kong si Juan Juan. Ito ang asawa ng aking tita. Ito ang tita ko. Hello po, ako si Lisisi. Nahihiya namang nagsalita si Lisisi. Hindi niya inakala na dumating ang third aunt at uncle ni Yang Wu. Anak yan ng panganay kong kapatid. Ang pangalan niya ay Fu Juan Juan. Tinawagan ko siya para tumulong sa pag-alaga kay Xinyi. Dinala siya rito ng tita at tito ko. Nagkataon na pumasyal din sila upang makita kung may magandang oportunidad dito. Paliwanag ni Yang Wu. Nga pala, bakit ka nandito ngayon? Wala kang klase. Sabado ngayon, walang pasok. Alam kong busy ka dito. Kaya naisipan kong tumulong. Sabi ni Lisisi, kung ganun, buti dumating ka. Tulungan mo muna akong bantayan ang shop. Ikot muna ako kasama ang tita at tito ko para maging pamilyar sila dito sa paligid. Tingnan natin kung anong negosyong gusto nila. Umiti si Yang Wu at nagsalita. Pag iba ang humawak ng pera at kontrata, hindi masyadong panatag si Yang Wu. Pero kay Lisisi, sure ako. Sige, basta tiwala ka. Wala akong balak takbuhan ang pera mo. Tawa ni Lisisi habang nagsalita. Minsan, daan-daang libo ang renta at deposito kada araw. Pwede kasing umabot ng 100,000 to 200,000. Pag may taong sakim, pwede talaga nilang takbuhan yan. Bahala sila, tumakbo sila kung gusto. Alam ko naman kung anong school mo. Alam ko rin kung saan kayo nakatira. Kapag nahuli kita, ibabenta kita para bayaran utang ko. Sabi ni Yang Wu, tatay, bawal mong ibenta si Ate Sisi. Hindi natuwa si Ixinyi at nagsalita. Naglalaro lang ang tatay mo. Ang laki na ni Ate Sisi. Hindi siya ibebenta ng tatay mo. Natuwa si Lisisi na pinagtanggol siya ni Ixinyi
Xingyi. Napangiti siyang nagsalita, pagkatiwala kay Lisisi sa shop. Sama-sama sina Ianguo, ang tita at tito niya. Si Fu Wanhuan ay karga si Ixin. Lakad-lakad sa paligid ng Blue Coast Compound para maging pamilyar sa lugar. Anong kwento kay Lisisi? Bilis mong makakita ng target ah. Nakangiting tanong ng tito. Wala yun. Nag-summer job lang siya dito noon. Tumulong mag-alaga ng bata at magluto. Pinaliwanag ni Ianguo. Grabe, tagad-sil siya. Bata pa at maganda. Educated pa. Mas matanda ako ng 6-7 taon sa kanya. May anak pa akong 3 years old. Hindi ako bagay sa kanya. Ba't naman? Feeling ko gusto ka rin ng babae. Basta tingin niyang bagay ka. Bagay ka nga. Nakangiting wika ng tito. Naglibot muna sila, si auntie at uncle. Napansin nilang mas masigla dito kaysa sa trabaho nila. Mas maraming tao. Malaki ang daloy ng tao. Pero nang nagtanong, sobrang mahal pala ng renta ng shop dito. Isang shop nagkakahalaga ng mahigit 10,000 buwan-buwan. Yung mura, mga 5 o 6,000 rin. Okay naman ang negosyo. Kumikita, ayos lang sana. Paano kung mahina ang negosyo? Walang kita. Baka sa renta pa lang, kabahan ka na. Anong tingin niyo sa shop ko? Gusto niyo dyan muna magsimula? Subukan niyo muna kita sa isang buwan. Nag-isip si Ianbo at nagsalita. Hindi ko naman kailangan ng malaking pwesto. Mga 20 metro kwadrado, okay na. Yung shop mo mismo sa entrada ng compound. Siguradong maganda dyan. Pero hindi ba shop yon ng boss mo? Kung ipapagamit niya sa atin. Pumayag kaya boss mo? Nag-aalala ang auntie. Kahit pumayag boss mo, siguradong may renta pa rin. Baka hindi rin mura ang renta. Okay lang, tiwala sa akin ang boss ko. Pwede ko yang ayusin. Huwag kayong mag-alala. Matyagang sinabi ito ni Ianguo. Hindi dahil ayaw sabihin ni Ianguo kay ate at bayaw. Tungkol sa 1,000 bahay sa pangalan niya. Natakot lang siyang baka mabigla sila. Paano kung malaman nilang may utang siya sa bangko ng 500 milyon? Siguradong mag-aalala sila sobra. Pero gusto pa ring subukan ni bayaw. Pinakamadaling negosyo ay mag-frutas. Hindi na kailangan ng matinding renovation. Mga fruit truck lang, ayos na. May experience pa si Ianguo sa fruit shop. Hands-on siyang magtuturo sa kanila kung paano kumuha ng paninda, paano magpresyo. Test lang naman ito, kaya hindi kailangan ng bonggang ayos. Simple lang ang partition. Pag pinaayos ang fruit rack, sabay mag-partition gamit fireboard, okay na. Sprayan lang ng green pintura. Gabi, syempre, may konting inuman. Welcome drink para kay ate at bayaw. Napag-usapan din ang fruit wine. Mahal, 300 panandang pandagdag yuan bawat bote. Karaniwang tao, di kayang bumili. Si Ianguo mismo, nagrereklamo na sa 300 panandang pandagdag, mahal na daw. Baka sa future, 3,000 yuan pa normal na. Pag may kakayahan na sa future, pwede nang bumili ng konting fruit wine pang imba. Pagkalipas ng 20 taon, pwedeng maging 5,000, 6,000 yuan kada bote. Napunta sa usapang national liquor. Biglang naalala ulit ni Ianguo. Bandang oras na ito, yung stocks ng national liquor, babagsak ng todo. Mga 20 yuan plus lang ang price. May pera pa naman siya sa bangko. Pero ang interest doon, sobrang baba. Parang lugi nga. Mas mabuting bilhin lahat ng stocks ng National Liquor. Kung kailangan ng pera, ibebenta lang ulit. Ibebenta na lang ang stocks. Basta kahit bumaba pa ang presyo. Hindi na lalampas sa ngayon. Kung itatabi ng 1-0-20 years, hindi ibebenta. Siguradong mag-100 enough increase yan. Hindi pa kasama ang dividendo kada taon. Mas malaki kikitain kaysa sa pagbili ng bahay. Kapag tumaas man ang bahay, darating lang sa 20-30 death increase. May mas matataas pang stocks kaysa National Liquor. Tulad ng Penguin na ipodis pa lang next year. Pero sa Hong Kong lang pwede bumili noon. Medyo hassle. Pero grabe rin ang angat ng presyo. Lowest price, 371 yuan lang. Pinakamataas, umabot ng 766 yuan plus. Tapos nag-split pa para gawing 5 stocks bawat isa. Isang stock naging 3,830 panandang pandagdag yuan. Lumobo ng 1,000 times pataas. At may malaki ring dividend. Pag nagkapera pa ako ulit, pwede uli mag-invest sa Penguin sa Hong Kong. Magdagdag pa ng stocks noon. Sa VX stocks, marami ring okay na investments. Mas komplikado lang. Lahat nag-uusap sa sariling dialect. Si Lisisi, medyo na out of place. Sisi, naiintindihan mo ba ang dialect namin? Nakita ni ate na tahimik si Lisisi. Kaya ang initiyang sinabi ni ate. Yung iba gets ko, yung iba di ko maintindihan. Medyo nahihiya si Sisi. Haha, kailangan mong matutunan agad yan. Pag pumunta ka sa amin next time, kung hindi ka marunong ng dialect namin, medyo mahihirapan ka. Ate, tawa ng tawa habang nagsasalita. Ayos lang, alam naming hindi mo naiintindihan mga tao namin. Sa amin, makikipag-usap din sa'yo sa Mandarin. Sa totoo lang, halos pareho ang dialect namin sa Mandarin. Konting kaibahan lang sa bigkas. Pag pronunciation lang ang iba. Singit ni Bayaw, nadinig ni Lisisi ang usapan ni na ate at Bayaw. Kaya lalo siyang nahiya. Alam niya naman ang ibig sabihin nila ate at Bayaw. Di maiwasang mapatingin kay Ianguo ng palihim. Si Lisisi kasi, matagal lang magkasama sila ni Ianguo mag-ama. Mahigit 1 buwan din silang magkasama. Medyo nagkakagusto na siya kay Ianguo. Gusto rin niya si Xingyi. Pero alam din naman niya, kakabreak lang ni Ianguo. Baka di pa siya ready sa bagong relasyon. Hindi pa handang pumasok muli doon. Patuloy pang nagsalita si Bayaw. Yung mga taga-Chuanyo nyo, intindi namin kung anong sinasabi nila. Kapag tumagal, masasanay din. Nasa practice lang yan. Sabi ni Ianguo, ngayon, puro Mandarin na sa buong China. Baka yung mga bata, di na marunong ng dialect. Kagaya ni Xingyi, pinanganak at lumaki sa labas. Lumaki sa ibang lugar. Mag-aaral din sa ibang city balang araw. Walang magsasalita sa kanya ng dialect namin. Hindi na matututunan ng mga bata ang dialect. Basta marunong ng Mandarin, ayos na. Di kailangang pilitin ang dialect. Kaya nung nag-decide si ate at Bayaw na tumuloy, syempre welcome na welcome sila kay Ianguo. Simula noon, hindi na mag-isa si Ianguo na lumalaban sa buhay. May kasama na siyang ate at Bayaw. At si pamangkin na si Fu Wanhuan. Pag nagkagulo, at least may kamag-anak siyang nag-aalala sa kanya. Kinabukasan, tinawagan ni Ianguo ang isang renovation team. Sinimulan ng ayusin ang shop. Di na kailangan ng ceiling. Nakaplatag na ang flooring. Actually, lagyan na lang ng racks para sa fruits. Ayos na. Kaya tapos agad yan sa loob ng 2 araw. Nakasingit pa si Ianguo pumunta sa stockbroker. Nagbukas siya ng trading account. Tiningnan niya ang stock chart ng National Liquor. Di pa
pa bumabagsak sa pinakamababang price. Kaya di pa siya nagmamadaling bumili. Pero malapit na, kasi September na rin. Kalahating buwan na agad ang lumipas. 800 panandang pandagdag na bahay na ang naiparenta. 170 panandang pandagdag na lang ang natitira. Kung walang aberya, sa katapusan ng buwan, baka maubos na lahat ang maiparenta. Susulitin na lang ang renta buwan-buwan. Kung may magpa-early out, kaunti lang naman ang ganoon. Kung may umalis, may papalit agad na magrenta. Mabubuo ang healthy na cycle. Pinakamataas na bakante, mga ilang bahay lang. Pero bilang landlord, di ka pa rin talo. Basta hindi pa nakaka-6 months, breach of contract na. Violation na yan. Pwede mong di ibalik ang deposit. Nakalagay na yan sa kontrata. Rental contract, 1 year ang usapan. Nakadetalye din sa kontrata yan. Bawal magtaas ng renta sa loob ng 1 taon. After 1 year, depende na sa situation. Di tataas ng lampas 1-0 kada taon. Bagong renovation, bagong appliances, bagong furniture. Kung 1 to 2 months lang magrenta, hindi pwede yon. Sinong papayag magpahiram? Walang landlord na gusto sa ganong tenant. Linang na ito bago pa mag-umpisa ang renta. Kahit may emergency at kailangang umalis, pag-uusapan pa rin yan. Depende sa reason. Kung totoong special case, si ang oo, hindi naman siya. Magpipilit kunin ang 2 buwan deposit. Syempre, di naman niya sasabihin agad yan sa tenant. Baka gusto ng mga tao agad magpa-terminate. Kukuha lang ng kung anong dahilan para makalusot. Madaling magpanggap na kawawa. Mabilis lang matapos ang renovation ng tindahan. Sinamahan ni Ang oo ang kanyang pangatlong bayaw. Pumunta silang magkasama sa fruit market para bumili ng paninda. Tinuruan niya ito ng personal kung anong mga dapat bantayan. Una syempre, marunong tumawad. Pangalawa, mag-check sa kalidad ng prutas. Kapag binuksan ang mga kahon ng prutas, yung ibabaw puro malalaki at magaganda. Pero sa ilalim, puro maliliit at mumunti ang itsura. Minsan may bulok pang prutas sa loob. Dapat maraming kahon ang check. Huwag basta isang kahon lang ang tingnan. Bawat kinuhang kahon dapat timbangin. Tingnan kung malaki ang diferensya sa bigat. Hindi pwedeng si wholesaler lang ang magsabi ng timbang. Karamihan ng prutas tinitinda per kahon. Hindi na isa-isang tinitimbang. Normal lang kung may isang gin ang diferensya. Pero kung sobra na, hindi na tama yan. Isa pa, tingnan ang kahon. May kahon na nilalagyan ng semento sa loob. Yung buong kahon, umaabot ng 7 o 8 gin ang bigat. O 6 o 7 gin. May ibang kahon naman, na normal lang, walang dinagdag. Baka isang gin lang ang bigat ng karton. Mabigat man o magaang ang karton, hindi yon importante. Ang mahalaga, alisin ang timbang ng karton. Para malaman mo ang totoong bigat ng prutas. Tapos doon mo na makikita kung mahal ba o mura ang puhunan. Para alam mo ang takbo ng negosyo. Kahit kailan ka bumili ng paninda, dapat lagi kang magtanong sa ibang supplier. Pag naging sanay ka na, at may kaibigan ka ng wholesaler, karaniwan hindi ka na nila lolokohin. Kapag suki ka na sa kanila, bibigyan ka na talaga nila ng pinakamababang presyo. Kasi kilala ka na nilang regular na customer. Halos araw-araw kang bumibili, at malaki pa bumili. Hindi nila gagawa ng paraan na mawalan sila ng big client tulad mo. Kaya habang naproprotektahan ang kita nila, siguradong bibigyan ka nila ng pinakamagandang presyo. Pagkatapos bumili, kailangang maghanap ng truck panghako. Marami ring dapat isipin dito. May ibang driver na tamad, ayaw tumulong magbuhat, tapos mataas pa sumingil. May ibang driver na madali kausap, masipag pa, tumutulong magbuhat at mag-ayos ng prutas sa truck. At mura pa ang singil. Sa negosyo, lahat ng sentimo bibilangin mo. Makatipid lang ng 10 piso sa pamasahe. Okay na iyon. Syempre, hindi lang prutas ang dapat ibenta, lalo na kung ganoon kalaki ang pwesto mo. Kaya may iba pang candy, biscuit, sachima, egg yolk tea, jelly, buto ng melon, mani at ibang snacks. Lahat iyon dapat magbenta ka rin. At pati rin sa inumin, beer, mineral water, ice cream, sigarilyo, betel nut at bee. Basta pwedeng ibenta, benta mo na. Kahit anong kumikita, huwag palampasin. Baka hindi malaki tulo ng bawat isa kada araw. Pero pag sama-sama, malaki din ang kita. Pag nakarating na ang prutas sa tindahan, hindi basta inilalagay lang sa shelf. Dapat pinipili at pinag-aayos ng klase. Kahit isang kahon lang, yung mansanas o crystal pear sa loob, kailangan piliin yung malaki, maganda. Yung walang bahid o depekto, ibebenta ng mahal. Yung ordinaryo ang itsura, mura ng konti. Yung hindi maganda at may depekto, ibenta mo na lang ng mas mura. Kadalasan, bawat prutas may 2-3 kategorya. Iba-iba ang presyo depende sa klase. Mas mataas ang klase, mas mahal ang presyo, mas malaki kita. Yung hindi maganda ang hitsura, kahit lugi, benta pa rin. Yung mansanas madalas pinupunasan pa ng basang tuwalya para mas maganda tingnan sa shelf at mas mapreskong tingnan. Pagkakadating pa lang ng prutas, habang binababa sa harap ng tindahan, marami agad ang naglalapit, diretsong nagtatanong sa presyo, tapos pumipili na sila agad. Karaniwan, marami ring mga umuupa kay ang oo sa grupo. May mga kumakaway o bumabati sa kanya paminsan-minsan. At itong tindahan ay mismong sa harap ng main gate ng community. May mga kalapit pang ibang mga subdivision. Medyo matao din dito. Matao ang kalsadang ito. Hindi rin kulang sa mga tao, kaya hindi pa opisyal na nagbubukas ang tindahan. Pero nagsimula na ang negosyo, at maganda pa ang takbo ng benta. Sunod-sunod na dumating ang mga 12 ng customer. Medyo nagkagulo sina ate at bayaw. Buti na lang, may karanasan si An. Siya ang sumasagot kapag may nagtatanong ng presyo. Si ate ang taga-tantiya at taga-kolekta ng bayad. Digitally tinatayang timbang ng prutas. Tapos ilalagay ang presyo kada kilo. Automatikong lalabas sa timbangan. Kung magkano ang babayaran, 12 piso at 2 sentimo. Pagkatimbang, sinabi ni ate sa customer. Naglabas ng 13 yuan ang customer. Habang mag-aabot na si ate ng sukli, lumapit si An, wag ng suklihan, okay na ang 12 yuan. Diretsong tinanggap ang 12 yuan. Ganyan talaga marunong ang may-ari. Yung customer, border din ni An. Nakangiting sinabi niya, wala namang paki ang mga tao sa 50 sentimo. Pero mahalaga sa kanila ang ugali. Sa supermarket, ang 50 sentimo, 50 lang talaga. Walang reklamo ang lahat at naiintindihan din. Pero sa mga prutasan na pribado, kung bibili sila ng prutas worth 10 plus yuan, pag pinakialaman mo pa ang 2 sentimo, parang kuripot na masyado. Baka hindi na bumalik ang customer sa susunod. Kung 3 o 4 na sentimo yan, iba na ang usapan. Kung marami ang binili, pwedeng hindi na rin singilin. Kung maliit lang ang binili, 2 o 3 yuan lang. Malaking bagay ang 3
o 4 na sentimo. May sukli, ibigay. Kung wala, pwede namang candy ang ibigay. Sa iba nga supermarket ganyan ginagawa. Katulad ng mansanas na 3 yuan tiap kilo. Kada kilo, kita na agad ang 1.5 yuan. Kung buying ng 3 to 4 kilo, okay lang kahit hindi na singilin ang cents. Lahat ng alam niyan sa negosyo. Ibinabahagi niya talaga. Sa totoo lang, nakakapagod magtinda ng prutas. Mahirap ang kumain ng maayos. Hindi pwedeng walang tao sa tindahan. Hindi rin pwedeng magsara. Kasi karamihan ng mga produkto nasa labas ng tindahan. Ang pagsasara, matrabaho pa. Mga 200 square meters ang tindahan. Kapag malakas ang benta, isang tao lang hindi kakayanin. Kaya kung maganda ang benta, kailangan talaga ng dagdag na tao. Buti na lang, may kasama pa si Ian na 2. Kung walang ginagawa, tumutulong din sila. Pero hindi ito pang matagalan. Mga pasado 5 oras ng hapon pa dumarating ang supply. Hanggang pasado 12 ng gabi, may mga pumapasok pa ring bumili. Sanay talaga dito ang mga tao sa nightlife. Karaniwan, bukas pa ang prutasan hanggang madaling araw. Nailagay na lahat ang mga paninda sa shelves. Pag sumahin lahat, hindi pa nga official na bukas ang tindahan. Pero lagpas 3,100 yuan na ang benta ngayong araw. Halos ubos na rin ang mga prutas na pinali. Halos naubos din lahat ng paninda. Ganyan talaga sa sentral ng Shenzhen. Hindi man pinakasentro. Medyo gilid pa ang location. Pero ang purchasing power, matindi pa rin. Sa maliit na fruit shop ni Yan sa Dongguan, pinakamalakas na kita, hindi pa umabot sa 2,000 yuan kahit isang araw. At hindi naman araw-araw ganito kaganda ang kita. Pero normal lang naman yan. Ang upa niya dun, 800 yuan lang kada buwan. Dito naman ang renta. Kung seryoso siyang mangolekta ng renta, kahit hindi abutin ng 20,000 kada buwan, aabot pa rin ng mga 17,000, 18,000 yuan. Ibig sabihin mga 600 yuan per day lang renta. Kasama pa ang kuryente at tubig. Kung magpapasahod pa, dagdag pa ang labor cost. Kalkulado, mga 700 yuan per day ang gastos. 3,000 yuan ang benta, mababa sa 1,000 yuan ang tubo. Bagaman 5 ASEAN na nagsimula ang negosyo. Pero ang peak, after 5 safe na rin. Walang gaanong benta tuwing umaga. Kaya para kumita, dapat hindi bababa sa 5,000 yuan ang arawan. Pag ganun, mga 20,000 yuan ang kita kada buwan. Mga 20,000 plus na income monthly. 20,000 yuan na kita. Mag-aarkila sila ng sariling bahay ang mag-asawa. Mga 2,000, 3,000 yuan pa yan. Balak din nila kunin ang anak papuntang Shenzhen. At kung kailangan ng tauhan, dahil mahaba ang oras ng trabaho, di pwede mababang sahod. Mga 3,000 din per employee. Dagdag pagsuporta kapag pumasok ang anak sa school. Aabot din ng 1,000 plus buwan-buwan ang gastos. Tapos na yun, kasama pa to. Sa huli, mag-asawa lang ang matitira. Parang 13,000 yuan lang ang natitira. Pag bumaba ang arawan sa 5,000, konti lang ang kita ng mag-asawa monthly. Ilang libo lang, nabuhayan sa unang araw. Kinabukasan, maagang nagising. Si Bayaw, gising agad si Yan. Sabay silang namili ng paninda. Ngayon, yung truck na malaki, puno ng paninda. Halos 1,000 yuan ang binili. Mga candy, biskwit at snacks, parami. Pwede damihan, di naman sira agad. Di rin naman madali masira ang mga yun. Pero ang prutas, dapat bumibili araw-araw kung malakas ang benta. Para fresh parati ang stock. Pagbalik ng prutas sa shop, opisyal na ang opening dahil bawal ang paputok. Walang pa fireworks din. Tahimik lang ang naging opening. Mas marami ang paninda sa second day. Napansin ng mga dumadaan ang bagong tindahan ng prutas. Pumapasok silang tumingin. Nakita nilang presko ang prutas. Di mas mahal kaysa sa iba. Minsan, mas mura pa. Kaya marami ding bumili ng prutas. May mga bumili pa ng egg pea at iba pa. Sa gabi, tinotal ang sales. Lagpas 5,000 yuan ang kinikita. Umabot ng halos 5,300 yuan. Swerte dahil magandang simula yun. Sa simula pa lang, malaki na ang benta. Hindi na rin matatakot sa susunod na mga araw. Pag nalaman ng lahat na may bagong prutasan, siguradong mas lalakas pa ang negosyo. Pag nagkataon pa na Sunday o holiday, aabutin ng 1,000 monthly, di malabo. Pagkalipas ng 1 linggo, ang presyo ng Goju shares bumagsak below 21 yuan. All-time low na yan. Pinasok agad ni Dian ang stocks. Sa average na 21 yuan, binili niya 2 million stocks. 1,000 bahay na units. Mga 70 na lang ang natitira. Hindi pa rented out. 900 plus na bahay. Deposit pa lang, mahigit 5 million yuan na. Kasama renta, halos 8 million na. Last month, 2.65 million ang monthly amortization na binayaran. May natitira pang 5 million. Susunod na buwan, 2.65 million ulit. Walang problema yun. Kasama pa yung 70 panandang pandagdag units. Halos lahat marerentahan bago matapos ang buwan. Siguradong makakakuha pa ng 500,000, 600,000 sa renta at deposit. Sa bank account, may 38 million pa. Bumili ng 2 million shares ng Goju. Lahat-lahat, 40 million. Di naman apektado ng monthly payment sa bangko. Kakatapos lang ng lahat, biglang nagring ang cellphone ni Yan. Si Im Zhu pala, developer ng Blue Coast. Naisip ni Yang Wu, tumawag si Im Zhu, ang developer. Ano kaya ang kailangan niya? Iniisip niya ito habang sinasagot ang tawag. Hello, Im Zhu. May oras ka ba ngayon? Kung pwede ka, punta ka dito sa Marriott Hotel. Ipakikilala kita sa ilang mga kaibigan. Magkita-kita tayo. Sabay tayong kumain at mag-enjoy. Sabi ni Im Zhu habang natatawa sa telepono. Im Zhu, kayo'y mga bigatin sa negosyo. Bilyonaryo kayong lahat. Ako'y simpleng tao lang. Nakakahiya namang sumama sa inyo. Sabi ni Yang Wu na may ngiting pilit. Hindi dapat ganyan ang tingin mo. Walang tanungan kung saan ka nang galing. Isa pa, hindi ka na simpleng tao. Isa kang taong may 1,000 units ng bahay. Mayaman ka, may ilang bilyon na yaman. Sinong magmamaliit sa'yo? Sinong tatawag sa'yong mahirap? Sagot ni Im Zhu, utang ko lang sa bangko ang bilyon. Hindi talaga ako may-ari ng bilyon na yan. Sabi ni Yang Wu, may kakayahan kang umutang sa bangko. Matapang kang mangutang sa bangko. Skill din yan, pere. Sino bang mayaman ang walang utang sa bangko? Mas malaki pa ang utang ko sa'yo. Kung ganon ang logic mo, di mas lalo akong mahirap. Sabi ni Im Zhu, sige na, gusto talaga kitang maging kaibigan. Kaya kitang ipinapakilala sa ibang kaibigan. May tapang kang bumili ng 1,000 units. Bilib ako sa puso mo. Malaki tiwala ko sa kinabukasan mo. Naniniwala ako. Sikat ka sa business balang araw. Kung ayaw mo talaga, hindi naman kita pipilitin. Sige, pupunta agad ako. Bihira akong pahalagahan ni Im Zhu ng ganito. Hindi ko pwedeng sayangin ito. Sabi ni Yang Wu ng seryoso. Im Zhu, sino pa ang pupunta? Mukhang special to. Haha, isang interesting na bata. Bumili ng 1,000 units sa akin ng sabay-sabay. Natatawang sabi
sabi ni Amy Zhu. Yung walang ginastos ni 5. Pero kumita ng 38 million plus pa. Mahirap daw. May alam ka bang mahirap na may 38 million sa account niya? Kumikita ng 38 million plus. Sabi ng isa na may mapagmalaking tono. Sigurado ka bang pera niya yun? May utang pa siyang mahigit 500 million sa bangko. Hindi siya makapaniwala, sabi pa niya. Kung hindi niya marenta lahat ang 1,000 units o kaya biglang bumagsak ang presyo ng bahay. Talagang maiiyak siya. Paano kung sabihin ko sa'yo na halos rented na lahat ang 1,000 units niya ngayon o baka konti na lang ang bakante? Sa palagay mo, maiiyak pa siya? Seryosong sagot ni Amy Zhu. Sa takbo ng real estate market ngayon, mukhang malabong bumaba ang presyo. Maniwala ka, sabi ko sa'yo. Kung ibenta niya ngayon lahat ng units sa dating presyong 6,400 bawat metro kwadrado, kikita pa rin siya. Halos 2,000 kada metro kwadrado ang pinapatong. At sigurado ako, sabi ko sa'yo, 6,400 bawat metro kwadrado. Walang diskwento, siguradong mabibenta yan. 3 buwan mahigit pa lang ang lumipas. Sa takbo ngayon, end of the year. Pwede pang tumaas ulit ang presyo ng bahay. Baka lampas 1-0 ang taas next year. Ang lupang sinusupply ng gobyerno ngayong taon, malaki ang bawas. Kaya sa mga susunod na taon, tiyak na taas pa ang presyo. Ang lupa ngayon, magkano na ang presyo kada metro kwadrado? Pagkalipas ng 2 o 3 taon, kapag develop na, pag nailista sa market, magkano na ang presyong starting per square meter? Ibig sabihin, lugi ka ba sa benta mo? Sabi nung nagmamaliit kay Anguo. Kahit magtagumpay siya balang araw, kung yumaman man siya, dahil din sa tulong mo. Kung wala kang tulong sa kanya, panghabang buhay siyang magiging mahirap. Pwede lang magtrabaho ng pag-screw sa loob. Kung hindi ikaw, sino pa nang tutulungan siya? Bakit siya pa utangin ng bangko? At utang pa na 500 milyon yan. Depende yan kung paano mo tingnan. Hindi naman talaga lugi. At least, nakuha ko agad pabalik ang 500 milyon. Nabayaran ko ang utang sa bangko. Tumaas pa lalo ang credit ko sa bangko. Sa susunod, mas madali na mangutang ng mas malaki. Sabi ni Boss Zhu, kahit tumulong ako sa kanya, kung wala akong tulong, hindi talaga niya mabibili yung 1,000 unit ng bahay. 5 milyon ang inutang niya. Pero di lang ako tumulong para sa kanya. Tumulong din ako para sa sarili ko. At kahit gusto ko tumulong, akala mo ba kahit sinong tao na lang, may lakas ng loob na humingi ng tulong sa akin? Kahit gusto kong ibigay ang 1,000 unit sa kanya. Sa tingin mo ba kahit sino tatanggap agad yan? Yung project mo, open na sa bentahan, di ba? Eddie, humanap ka rin ng isang mahirap na bata dyan. Pabay mo sa kanya ng ilang daang units. Tingnan mo lang kung gusto ba nila yung offer mo. Ilang daan o 1,000 units ng bahay. Tapos mangutang din sa bangko ng millions. Tungkol naman sa sabi mong mangutang ng ilang bilyon sa bangko. Importante ba talaga yan? Ilang bilyonaryo ba meron sa bansa? Yung may assets na bilyon-bilyon, may utang pa din yan sa bangko. Mas mayaman, mas malaki ang utang sa bangko. Yan ang realidad. Medyo napatahimik si kausap ni Boss Zhu dahil sa lahat ng sinabi. Actually, nainggit din siya kay Boss Zhu. Nakabenta agad ng 1,000 units sa isang sulyap. Grabe, ngayon lang talaga nangyari yan. Alam mo ba kung gaano katagal benta ang 1,000 units usually? Kahit ngayong mga buwang to, medyo umaayos na ang bentahan. Unti-unti na ring bumabalik sa dati ang presyo ng bahay. Pati volume ng benta, umaangat na. Pero ang 1,000 units, siguradong mga kalahating taon o taon bago mabenta lahat yan. Hindi mo agad maubos ibenta. Lalo na ang Blue Coast. Highest price na project sa Hauhai area yan. Maganda rin naman ang sales, pero hindi ganun kadali itodo ang benta ng 1,000 units. At kahit na bumaba pa, ang presyo ng marami, basta nabenta, hindi pwedeng malugi ka pa rin. May kita pa rin yan. Konti nga lang ang kita ngayon, pero dahil nabawi agad ang kapital, nabili ulit ng mabilis isang lot. Ngayon, ang government supply ng land para develop, hindi na kasing dami ng dati. Ngayong taon, kalahati na lang ang lupa kumpara sa dati. Ibig sabihin, tataas pa lalo presyo ng lupa sa susunod. Magiging mas mahal pa ang bahay sa future. Nauna siyang kumuha ng lupa, kaya panalo na agad siya dun. Dumating agad si Ianguo sa Marriott Hotel. Suot niya ay murang leather shoes. Dati nakatsinelas lang siya, pero naisip na hotel ito eh. Kung magtsinelas parang trying hard naman. Baka paalisin pa ng guard dahil sa suot ko. At hindi papasukin sa hotel. Nakakahiya naman yun. Ordinaryong BE shirt lang din suot niya. At casual pants. Buong suot niya, siguro 200 pesos lang ang halaga. Hindi naman. Sinadya niyang magpakasimple. Sanay lang talaga siyang bumili ng damit sa bangketa. Yung leather shoes niya, yun na ang pinakamaganda niya. Sinamahan siya ng usher papasok. At nakilala nila si Boss Zhu at ang 2 kaibigan niya. Isa, ang apelyido ay Ren Xingsheng. Yung isa naman, Aoyang ang apelyido. Aoyang Xiaolong. Parehong nasa real estate development sila. Yung hindi trip si Ianguo. Iniisip na mahirap lang siya. Yun si Ren Xingsheng. May hawak siyang Xingsheng Real Estate Dev Corp. Yung isa, si Ouyang Xiaolong, sa real estate din. May Dragon Leap Real Estate Dev Corp siya. Sa Blue Mountain District silang tatlo nagnenegosyo. Ang kaibahan lang, si Ouyang Xiaolong at Ren Xingsheng, sa Qianhai sila nagfo-focus. Ngayon, ang presyo ng bahay sa Qianhai at Hauhai halos pareho lang, pero medyo mas mura sa Qianhai. Yung real estate ni Boss Zhu, sobrang focus sa quality at maganda ang environment. Kaya ito ang pinakamaganda na residential area sa Qianhai at Hauhai. Siya rin ang pinakamahal. Ngayon, sa third phase ng Blue Coast, 65,000 pesos per square meter ang presyo. Wala nang discount. Yung sa Hauhai, nasa 5,300 hanggang 6,000 ang mga presyo. May konti ring nasa 4,800 range. Sa Qianhai, madami ang 4,300-5,000 presyo. Marami ring nasa 5,000-6,000 range. Pero bihira ang property. Nahigit pa 6,000 presyo. Kaya sa panahong ito, Qianhai, medyo behind pa sa Hauhai. Pero in the future, malaki potential ng Qianhai. Pero maganda din ang Hauhai. Pag pinagsama mo silang dalawa, parehong business center ng Shenzhen yan. Narinig ko, halos lahat ng 1,000 units mo. Paupahan mo na. Pwede ka nang mag-relax ngayon. Tanggap-tanggap ka na lang ng renta buwan-buwan. Pag napaupahan mo lahat, siguradong milyon-milyon pakita mo every buwan. Pinakilala muna ni Boss Zhu lahat. Saka tinanong si Ianguo, natatawa pa. Meron naman, kaso malalaki masyado units ng bahay. Mahal monthly
rent, kaya medyo mahirap pa upahan. Kaya hindi ko tinaasan presyo. Hanggat monthly payment at admin fee. Basta break even okay na yan. Umiling si Iang Wu. Sabi niya, kung ibang project sana pinili ko dati. Mas mura sana bahay. Mas maliit sana units. Yung parang 2 gig, 6 na pud gipid. Sapat na yun. 3 gig, 8 pud gipid. Solve na yun. Sana madali na lang paupahan. At kumita pa. Kaso, ikaw pa nagpapakahumble dyan. Seryoso, compute mo nga. Yung binenta kong unit sa iyo, magkano kada metro? Di pa umaabot ng 4,260. Niloloko mo ako dati nung binili mo yan. Alam ko yan, huwag kang filler. Akala mo ba lahat kaya magbenta? Ng 1,000 units ng bahay sa iyo. Tapos approve pa utang mo sa bangko. Yung interest rate ng loan mo, special offer pa yan. Binigay sa iyo. Ang laki din ng natipid mo dyan. Libre pa 1 taon na admin fee sa iyo. Milyon-milyon natipid mo dyan. Para lang approve ng bangko ang loan sa 1,000 units mo. Todo effort ako dyan. Tapos ikaw pa may ganang magreklamo na mahal unit ko. Naiinis na si Boss Zuo, nangingitim na mukha. Reklamo niyang wala ng katarungan. Boss Zuo, naloko ka rin pala minsan. Kwento mo nga kung anong nangyari. Tanong ni Ouyang Xiaolong, interesado habang nakangiti. Si Zhu Weidong, sobrang tuso at magaling manghuthot. Laging siya ang nakakalamang. Ngayon lang siya nalugi sa ibang tao. Nakakahiya man aminin, di ko din na-check dati. Wala kayong alam eh. Ang batang ito, nilito ako isa-isa. Hanggang umikot ulo ko. Sabi ni Boss Zhu Weidong, halatang inis. Dapat siya magbayad ng down payment na 1-0. Ibig sabihin, ang public price ay 6,400 yuan. 1-0 bawat metro kwadrado. Kung 100 FKP, dapat magbayad ng 64,000 yuan. Pero dahil marami siyang binili, kaya minimum 20 ang down payment niya. Tapos sabi niya, dapat base sa aktwal na presyo ng transaksyon. Magbayad ng 2 down payment. Sa isip ko, okay naman to. Kaya pumayag ako. Pagkatapos, sinabi niya, 6,400 minus 1,500 yuan bawat metro kwadrado na ibabalik sa kanya. Cash bonus. Sa aktwal, 4,900 yuan bawat metro kwadrado ang presyo. Mag-down payment ng 20 base dito. Sa isip ko, na-compute ko na to noon pa. Ang aktwal na presyo talaga ay 4,760 yuan bawat metro kwadrado. Dahil marami siyang binili, binigyan ko pa siya ng 500 yuan discount bawat metro kwadrado. Kaya, ang natira na aktwal na presyo ay 4,260 yuan bawat metro kwadrado. Kung based sa 4,900 yuan bawat titik, down payment ng 20. Syempre tuwang-tuwa ako noon. Pero ngayon, parang may mali. Dapat mag-down payment ng 64,000 yuan sa akin. Pangalawang 20 down payment niya. Kahit batay sa aktwal na presyo, 42,600 yuan pa rin yan. Pag pinagsama, dapat 106,600 yuan. Pero binayaran lang niya ng 78,000 yuan. Kaya kulang ng 8,600 yuan ang bayad niya. Bawat metro kwadrado. Nabawasan ng 86 yuan bawat Tro boss, hindi ako nanlamang sa'yo. Dapat talaga ayon sa aktwal na presyo ang bayad. Kung ganito ka mag-compute, nagbabayad pa ako ng sobra. Aktwal na presyo ay 4,260 yuan. Sinunod ko sa'yo ang 4,900 yuan. Lugi pa nga ako. Nagkunwari si Iang Wu na di alam. Kwenta ko nga, lumabas, dagdag pa yung 1,300 yuan bawat itipid mo. 100 itipid ay 13,000 yuan. Gawin na lang natin average value. 1,000 na unit ay 13 milyon yuan. Tro boss, ikaw na bahala tumingin. Kailan mo ako babayaran? Sabi ni Iang Wu, seryoso siya. Talagang seryoso iyon. Dapat ako ang manghingi sa'yo ng 8.6 milyon yuan. Ikaw pa ang gustong dagdagan ko ng 13 milyon yuan. Grabe ka, loko mo ako. Natawa si Tro Weidong. Sabi niya, bawat titipid naman 86 yuan lang ang kulang. Nakakapagkwenta ka pa. Sa totoo lang gusto ko pa ibaba ng 260 yuan. Sana 4,000 yuan bawat metro kwadrado na presyo. Ngayon di na nagkunwari si Iang Wu. Alam na niya na di na pwedeng magkunwari. Halata na lahat. Di talaga pwede yan. Kailangan din namin kumita. Di naman pwedeng walang kita. Umiling si Tro Weidong at sinabing, paano walang kita? Kayong mga developer, lahat yata malaki kita, punong-puno. Di naniniwala si Iang Wu. Imposible na walang kita ang developers. Lalo na ngayon. Noong nakaraan, may nakita ako sa city center. Binibenta ng 3,000 panandang pandagdag yuan bawat titik. Bagong bukas, launch price. Dito sa'yo, 4,000 panandang pandagdag yuan bawat titik. Tapos lugi ka pa raw. Biro lang yan. Sabi pa ni Iang Wu, magkaiba ang bawat lugar. Iba-iba ang presyo ng lupa. May construction cost pa. Isa ay bare unit. Isa ay fully furnished unit. Isa ay pre-selling unit. Isa ay ready for occupancy unit. Di pwedeng magkumpara lahat. Tumawa si Iik Xiaolong at ipinaliwanag ang pagkakabaon. Hindi naman totally lugi. Pero malaki ang ibinawas na kita. Kaya mas kaunti kinita namin. Sa negosyo, mas baba ang kita. Parang lugi na rin. Ang dami mong paliwanag. Hindi naman niya maintindihan. Bago ba siyang nagnegosyo? Nagbiro si Ren Xingsheng. Okay lang, wala namang ipinanganak na marunong magnegosyo. Lahat nagsimula sa walang alam. Pag madami ka ng karanasan, natural, maintindihan mo rin. Nagmadaling magsalita si Tro Weidong. Nararamdaman din ni Anguo na parang ayaw sa kanya si Ren Xingsheng. Parang medyo tinataboy siya. Mukha talagang minamaliit siya. Pero hindi naman siya nagalit. Kung ganun, di wag na lang madalas magkita. O kaya wag na lang talaga magkita. Hindi na lang makikihalubilo sa'yo. Pero si Xiaolong mabait ang pakikitungo sa akin. Mabait din siya sa kanya. Tapos nagtsikahan na lang ang lahat. Di rin naman kilala ni Anguo ang mga yan. Kaya nakikinig na lang siya. Maliban na lang kung kakausapin siya. Matapos kumain ng sabay-sabay, nagpunta lahat sa Easy's nightclub ng hotel. Nag-inuman at nagkantahan ulit. Bawat isa may kasamang Easy Princess sa tabi nila. Kasama rin si Anguo dyan. Yung ibang 3 Easy Princess, game na game. Magaling silang magdala ng kasiyahan. Ang galing din nilang maglaro ng dice at uminom. Pero yung napili ni Anguo na Eevee Princess, parang nahihiya at mahinhin. Tahimik lang siya, maayos at disente. Hindi talaga kampante. Di rin marunong maglaro ng dice. Kahit uminom, mabilis siyang kainin ng ubo. Napapula agad ang mukha. Nung niyakap siya ni Anguo, ramdam niyang naninigas ang katawan ng babae. Nung ipinasok na niya ang kamay sa damit ng babae, nakikita niyang may luha sa mga mata ng babae. Naitanong tuloy ni Anguo, bago ka lang ba? May napilit ba sa'yo? O ikaw mismo ang nagdesisyon? Walang namilit sa akin. Ako ang pumili nito. Ngayon ang una kong araw sa trabaho. Ikaw rin ang una kong kliyente. Kaya medyo kinakabahan po ako. Pasensya na, ang Easy
Eevee princess na mukhang inosente. Mahinang nagsalita, ganun pala. Kaya pala ikaw, mukha kang hindi sanay sa trabahong ito. Sabi ni Ango, kung di mo gusto, ayaw mo namang gawin to. Bakit ka pumasok dito? May sakit ang lolo ko. Kailangan ng malaking pera para sa gamutan. Namatay sa aksidente ang tatay ko nung bata pa ako. Nag-asawa ulit ang nanay ko pagkatapos. Ako, lumaki na kasama si lolo at lola. Ang lolo at lola ko ang nagpalaki sa akin. Sabi ng Eevee princess, dati akong nagtatrabaho sa electronics factory. Isang buwan, araw-araw overtime, 700 pesos lang kita. Pero ang operasyon ni lolo, ilang libo ang kailangan. Wala akong choice kaya pinasok ko to. Sabi nila, dito, isang buwan makakaipon ng €0,000, 20,000 pesos. Gusto ko lang makakumpleto agad ng pera para sa operasyon ni lolo. Gamit ang kinikita mo rito. Pambayad sa pagpapagamot ng lolo mo. Paano kung malaman ni lolo kung paano mo kinikita to? Siguradong masasaktan siya. Baka mag-guilty pa siyang sobra. Umiling si Ango at sinabing. Nang marinig iyon ni Ango, lalong umiyak ang Eevee princess. Bakit, Ango? Di ka ba masyadong harsh? Ang tigas mo naman. Pinaiyak mo pa yung bata. Natatawang sabi ni Ren Xingsheng. Habang nagsasalita siya, lumapit at umupo sa kabilang gilid ng Eevee princess. Sinubukang yakapin ang Eevee princess. Nakita iyon ni Ango. Agad niyang niyakap ang Eevee princess at sinabing, anong ginagawa mo? Hindi mo ba mayroon na dyan? Bakit ka naman sobrang praning? Eevee princess lang yan. Yayakapin ko siya. Pwede mo rin yakapin ang akin. Hindi naman misis mo yan. Di mo ba pwede padikitan sa iba? Di natuwa si Ren Xingsheng at nagreklamo. Huwag kang masyadong seryoso. Hindi malaking bagay yan. Pag alis natin dito, sasamahan pa rin niya ang ibang customer. Hindi mo rin siya madadala pa uwi at alagaan. Ibang usapan na yun sa susunod. Sa ngayon, akin muna siya. Sumabat si Ango. Tama na, nagpunta tayo rito para magsaya. Dahil ba sa Eevee princess lang? Mag-aaway pa kayo? Agad nagsalita si Wei Dong. Ren Xingsheng, ayos lang yan. Kung gusto mo pa, umorder ka pa ng Eevee princess. Di mo naman tinipid ang tipe. Kuya Zhou, para saan pa ang madaming Eevee princess? Nakita ko lang kasi, napaiyak niya si Eevee princess. Kaya gusto ko lang malaman ang nangyari. Paliwanag ni Ren Xingsheng, sorry na. Umiiyak ako dahil sa sarili kong problema. Walang problema, kuya. Di siya ang dahilan kung ba't ako umiiyak. Tinulungan pa nga niya ako. Inaaliw niya ako. Tumayo agad ang Eevee princess para ipagtanggol si Ango. Nag-inuman, kanta at dice na ulit ang lahat. Nung medyo late na, nag-disperse na. Sa labas ng hotel, sumakay isa-isa sa kanya-kanyang kotse. 3 tao na ang umalis. Hindi lang may kotse sila. May mga driver din. Si Ango lang ang nag-taxi. Wala sa kanilang 4 ang nagpa-out ng Eevee princess. Nung nakita niyang umalis na yung 3, naalala ulit ni Ango yung Eevee princess. Medyo malungkot ang loob niya. Isang inosente at maganda pa namang dalaga. Pag pumasok ka na sa ganitong buhay, magbabago na ang buhay mo. Malulugmok ka na dito. Bumalik ulit si Ango sa hotel. Hinahanap niya yung Eevee princess. Nakita niya, nandun pa nga yung Eevee princess. Nakatayo sa pila ng mga Eevee princess. Pinipili ng guest ng isang private room. May isang lalaki na nasa 50. Pangit na matanda. Maputi na ang buhok ng lalaki. Siya ang pumili sa kanya. Nung lumapit yung babae, niyakap na agad siya nung matanda. Sinubukang halikan agad. Yung isang kamay, kinakalabit ang puwet niya. Natakot ang Eevee princess at napasigaw. Hindi natuwa si Ango at sumigaw ng malakas, halika, sumama ka sa akin. Biglang hinila ni Ango si Eevee princess. Teka lang, anong ibig mong sabihin dyan, bata ka? Ako unang pumili sa Eevee princess na yan. Hindi ka bagay sa trabahong ito. Halika na, bibigyan kita ng pera para pagamot si lolo mo. Bulong ni Ango nang mabilis sa tenga ng Eevee princess. Sinabi niya ito ng mahina, hindi ka bagay dito. Sumama ka sa akin, bibigyan kita ng pera para kay lolo mo. Bulong ni Ango nang mabilis sa Eevee princess. Mahinang bulong niya. Matapos sabihin iyon, agad kinuha ni Ango ang wallet niya. Kinuha ang mga pera, mga 1 o 2,000. Sinabi niyang, sorry po talaga. Boss, pinsan ko po siya. May problema sa pamilya, kaya gusto niyang magtrabaho dito. Pero bilang pinsan niya, hindi ko papayagang gawin niya ito. Ito na lang ang pera ko. Bayad na lang ito sa abala. Sana maintindihan mo. Di ko care kung pinsan mo siya. Dito siya nagtatrabaho. Pinili ko siya. Akin siya ngayon. Di pa rin bumibitaw ang matanda. Sige. Kung ipipilit mo yan, tatawag na lang ako ng pulis. Tingnan natin kung makakapag-enjoy ka pa. Galit na rin si Ango. Ang dami namang Eevee princess dito. Mamili ka pa ulit. Bakit siya pa ang pinipilit mo? Hindi ka ba matuwa para sa mga babaeng tulad niya? Kailangan mo pang sirain ang buhay ng ibang babae para lang madamay sila sa ganitong buhay. Wala kang batang babaeng kamag-anak sa bahay. Mukha naman kasing edad lang ng anak mo. Paano kung may pilit na magdala sa anak mo sa ganun? Ano nang mararamdaman mo? Sige na, Laolyu. Naglalakwatsa lang naman tayo para mag-enjoy. Ayaw nito. Pili na lang ng iba. Bakit kailangang sirain ang saya ng lahat, di ba? Bakit kailangang dumating sa pulis-pulisan pa? Sa huli, madaling na ilabas ni Ianguo si Eevee princess. Sinabi niya, sabi mo na ospital lolo mo. Kailangan daw ng ilang libong piso para sa operasyon. Totoo ba yun? Tanong ni Ianguo. Totoo. Talaga bang tutulungan mo ako? Sabi ni Eevee princess, kaya kitang tulungan. Pero sasama ako sa probinsya niyo. Personal ko ring gustong makita si lolo mo sa operasyon. Nag-isip si Ianguo, sige, pumapayag ako. Salamat sa'yo. Pwede kitang dalhin sa probinsya para makita si lolo ko. Basta handa kang magbigay ng pera. Para gumaling si lolo, babayaran kita kahit maging alipin mo pa ako. Sabi ni Eevee princess, yung matandang yun, sobrang pangit. Nakakatakot yung matandang lalaking yun, Kadiri. Mas gusto ko na lang sumama dito sa nagligtas sa akin. Kaysa sa matandang may pangit na ugali. Yun na lang nagligtas sa akin mula sa gulo. Isang batang lalaki. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Saan ka nakatira ngayon? Tanong ni Biruhay. Ako si Hujing. Galing ako sa Guyo. Sa Behu taga roon ang lolo ko. Nakatira ko sa Kalapit Barangay. Kasama ng mga kababayan ko dito. Kung hindi ka na sa Eevee magtatrabaho, paano? May matutuluyan ka pa ba? Tanong ni Bianguo. Umiling lang ng tahimik si Hujing. Kunin mo na gamit mo. Hanap kita ng matutuluyan. Pag-isipan ni Ianguo, sige, ako na bahala. Nagtaksi sila patungo sa tinitirhan ni Hujing.
Hujing. Tinulungan ayusin ang gamit ni Hujing. Tapos nagtaksi ulit papunta sa Blue Sea Phase 2. Dinala si Hujing sa isa, sa bakanting unit na di pa upa. Doon muna siya pansamantalang titira. Bukasan niyo na lang pag-usapan iba pa. Nang paalis na si Ianguo, hinabol ni Hujing, Kuya Ianguo, aalis ka na ba? Gabi na kasi, may gagawin ka pa ba? Tanong ni Ianguo, hindi ka ba magstay? Mahinang tanong ni Hujing, sigurado ka bang gusto mong magstay ako? Nag-alinlangan si Ianguo, Kuya Ianguo. Kita ko namang mabait ka. Sabi ko naman diba, basta tulungan mo lang mapagaling si lolo ko. Kahit maging alipin mo pa ako, papayag ako. Ilang oras ang lumipas, nakaupo si Ianguo sa kama. Niyakap si Hujing, medyo di mapakali, tinanong niya, di ka pa nagkaka-boyfriend? Wala, noong nagtatrabaho pa ako sa pabrika. May ilang nanligaw, pero di ko pa gusto noon makipagrelasyon. Tapos taga-ibang bayan pa sila lahat. Ayokong di ko makita si lolo't lola. Lolo't lola ko, kami lang ng kapatid ko apo nila. At ako ang panganay. Mas lalo, ayokong mapalayo pa. Sabi ni Hujing, pero taga-ibang bayan din ako. Mahinang tawa niyang Anguo, sabi niya. Tahimik lang si Hujing, walang karanasan sa lalaki. Pero para lang mapagamot si lolo, nagtrabaho pa sa GIF. Hindi ko maintindihan ang iniisip ng babaeng yan. Sobrang tanga talaga. Di pa alam kung gaano kahalaga ang pagiging dalaga. Kahit ibenta man ang una mong karanasan, dapat mataas ang presyo niyan. Buti na lang ako ang nakuha niya. Kung hindi, luging-lugi siya. Kapag gumaling na si lolo mo, dalhin mo na lang si lolo't lola mo dito sa Shenzhen. Mas maganda ang gamutan dito kesa sa probinsya nyo. Sabi ni Ianguo, talaga? Tutulungan mo talaga ako. Pwede rin isama si lolo't lola dito sa Shenzhen. Nagulat si Hujing, pero sobrang saya niya. Tango ni Ianguo. Kinabukasan, sinamahan ni Ianguo si Hujing sa bangko para magpadala. Binigyan niya ng 100,000 yuan. Hinatid siya sa airport pa uwi. Si Ianguo naman, nag-isip muna, di na siya sumama. Sabi kay Hujing, busy ako dito. Di makaalis. Kung totoong may sakit si lolo ni Hujing, kung kailangan talaga ng ilang libong piso para sa operasyon, hindi na importante. Kahit di na bumalik si Hujing, ang perang 100,000 parang donasyon na lang iyon. Binili ang kalayaan niya. Wala pa naman nakakaabang sa inuupahan ko dito. Walang oras para bumalik sa Beihu kasama siya. Ang tindahan ng prutas ni na ate at bayaw. Unti-unti, ayos na ang takbo ng negosyo. Nag-hire sila ng 2 trabahador, isang lalaki at isang babae. Araw-araw, yung lalaki sumasama kay bayaw para bumili ng paninda. Pagbalik, tumutulong siyang magbalat ng tubo, maghiwa ng pinya at pakwan. Naglagay din sila ng malaking ref sa tindahan para sa ubas at iba pang prutas na kailangang lamigin. Matapos umayos ang tindahan, ang kita nila araw-araw, palaging umaabot sa mahigit 8,000. Pag pista o holiday, ang buwanang kita pwedeng lumagpas sa 1,000, 000 o kahit 20,000. Karaniwan, buwan-buwan ay naabot nila ng mga 250,000 hanggang 260,000. Nung naging steady ang negosyo, parehong iginiit ni na ate at bayaw na magbayad ng upa. Kasama pati renta ng tindahan. Napaisip si Ianguo tapos tinanggap na rin. May kasabihan nga, magkapatid man, dapat maliwanag ang usapan. Ngayong, ayos na ang tindahan ng prutas ni na ate at bayaw. At kumikita na rin sila, kaya tama lang na singili ng renta. Buwanang kita nila ng mga 240,000, 250,000. Kumita man lang sila ng mga 70,000, 80,000. Bawas ang 15,000 sa upa. 2 trabahador, tig 5,000 kada buwan. Dagdag pa ang upa sa tinitirhan, 3,000. May natitira pa ring mga 50,000 kada buwan. Malaking kita na talaga yun. Syempre natuwa si na ate at bayaw. Masaya silang pumunta ng Shenzhen para humingi ng tulong kay Bunso. Tama nga, negosyo ang bumuhay sa kanila. Yung kita kada buwan, katumbas ng 1 taon ng trabaho sa pabrika. Samantala, yung 1,000 na units ng bahay ni Ianguo. Sa wakas, lahat na upa na. Sina Sumili at Wang Bing, halos wala nang ginagawa. Minsan lang kapag may nag-vacate, doon lang sila tatawagin para maglinis. Para paupahan ulit. Isang araw, tumawag si Zhu Weidong kay Ianguo. Pinapapunta siya sa sales office ng Blue Coast Phase 3. Naisip ni Ianguo, tong taong ito, pinapatawag pa ako sa Blue Coast Phase 3 sales office. Baka gusto namang bentahan ako ulit ng bahay. Di nagtagal, dumating si Ianguo sa sales office ng Blue Coast Phase 3. Sabi ni Zhu Weidong, Yi, napaupa mo na lahat ng bahay mo ha. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Habang nagtitimpla ng tsaa si Zhu Weidong, nakangiting tinanong niya.